Noong taong 336, isang mapanganib na virus ang lumitaw sa Japan na nagdulot ng pagkalat ng mga zombie, ngunit hindi ito mga karaniwang nilalang. Ang mga ito ay mga mutated corpses na ang mga puso ay protektado ng bakal na hawla. Mabilis kumalat ang impeksyon, halos pumatay sa sangkatauhan. Upang mabuhay, nagtayo ang mga tao ng mga istasyon ng tren kung saan sila maaaring manirahan at maglakbay sa pagitan ng mga istasyon upang magtrabaho at itaguyod ang kanilang kabuhayan. Isa sa kanila ay si Akoma, isang mekaniko na responsable sa pag-aayos ng mga steam train. Ngunit sa kabila nito, pinangarap niyang maging isang mandirigma na kayang lumabas at labanan ang mga undead na nilalang. Ang unang hakbang niya sa katuparan ng pangarap na iyon ay ang paggawa ng sandatang kayang sirain ang bakal na holang bumabalot sa mahinang bahagi ng mga halimaw. Gayunpaman, lahat ng kanyang pagsubok ay nabigo, ni minsan ay hindi nakayanang batasin ng kanyang armas ang makapal na bakal. Sa kabila ng paulit-ulit na kabiguan, hindi sumuko si Akoma. Kinaumagahan, nagsimula siya ng araw sa mabilis na pagtakbo papunta sa maintenance workshop. Doon, nakasama niya ang kanyang matalik na kaibigan na nagtanong kung kumusta na ang pagdevelop ng kanyang sandata. Ipinaliwanag ni Akoma na kulang pa ang firepower ng baril. Ayaw niyang gumamit ng karaniwang bala dahil ayaw niyang maging katulad lang ng ibang mandirigma sa labas. Mas pinili niyang ituon ang kanyang atensyon sa paggawa ng armor-piercing ammunition. Iminungkahi ng kanyang kaibigan na magdagdag siya ng pampasabog upang mas mapalakas ang resonance ng baril. Nang marinig iyon, tila naliwanagan si Akoma at halos gusto na niyang umuwi agad upang ipagpatuloy ang paggawa nito. Bigla namang dumating si Ayame mula sa pamilyang Yamogawa sa workshop. Naghahanap siya ng taong makakaayos sa steam gun ng kanyang ama, kaya tinawag si Akoma upang suriin ito. Bagamat bahagyang naiinis, pumayag pa rin siyang tumulong. Habang sinusuri niya ang baril, napansin ni Ayame ang matatag na ekspresyon ni Akoma at tinanong kung balak ba nitong maging mandirigma. Payak niyang sagot, ayaw lang niyang tumakbo palayo tulad ng isang duwag. Tinanong niya naman ang dalaga kung sino ang target ng baril na iyon, ngunit bago ito makasagot, biglang tumunog ang anunsyo, dumating na ang Katetsujo train, isang araw na mas maaga kaysa sa inaasahan. Ibinalaba ang drawbridge upang makapasok ang tren, naglalabas ng mga alon ng mainit na singaw habang ito'y pumapasok, at ang labas nito ay nababalutan ng dugo, palatandaan na nakasagupa ito ng grupo ng mga zombie bago dumating. Sa sandaling iyon, dumating ang ama ni Ayame upang salubungin ang mga bisita at ipinaliwanag niyang bumagsak na naman ang isa pang istasyon, kaya marahil maagang nakarating ang tren. Pagkahinto ng tren, agad nagsimula ang inspeksyon kung saan lahat ng sakay ay kailangang maghubad ng damit upang masuri kung may kagat ng zombie. Pagkatapos ng inspeksyon, turno naman ang grupo ni Akoma para sa maintenance. Habang abala ang iba sa itaas, pumunta si Akoma at ang kanyang kaibigan sa ilalim ng tren upang suriin ang mga gulong. Doon, natagpuan ni Akoma ang mga durog na bahagi ng katawan ng mga zombie na lihim niyang itinago sa kanyang bulsa upang pag-aralan sa bahay. Habang abala silang dalawa sa pagsusuri, biglang tinawag siya ng kaibigan niya upang tumingin sa labas, isang magandang dalaga ang kakababa lang ng tren. Sa di maipaliwanag na dahilan, nakaramdam si Akoma ng pamilyaridad nang makita ito. Lumabas na isa pala itong panauhin ng ama ni Ayame, si Lord Biba Yamogawa. Pagkalipas ng ilang sandali, isa pang lalaking nakasuot ng puti ang bumaba ng tren at magkasama silang umalis. Sa parehong sandali, nagkaroon ng kaguluhan sa lugar ng inspeksyon nang may isang lalaking pinaghinalaang nakagat at nagtangkang tumakas. Agad siyang pinaligiran ng mga sundalo at muntik ng barilin nang sumugod si Akoma upang ipagtanggol ito. Ipinilit niyang hindi pa infected ang lalaki at kung sakaling nakagat nga ito, dapat muna siyang e-quarantine ng 3 araw upang obserbahan kung lalabas ang sintomas. Ngunit walang gustong makinig sa isang hamak na manggagawa tulad niya, at sa halip, pinagtulungan siyang bugbugin ng mga sundalo dahil sa kanyang panghihimasok. Sa gitna ng gulo, ilang piraso ng laman ng zombie ang aksidenteng nalaglag mula sa kanyang bulsa, dahilan upang mapaghinalaan din siya ng mga sundalo. Samantala, sinamantala ng lalaking inaakusahan ang kaguluhan upang tumakas, ngunit agad siyang binaril at napatay. Ang dugo niyang pula ay nagpapatunay na hindi siya infected. Galit na galit si Akoma dahil walang nakinig sa kanya, at sa oras na iyon ay dumating si Lord Biba Yamogawa at iniutos sa kanyang mga tauhan na bugbugin muli si Akoma at ikulong siya sa loob ng 3 araw para sa masusing pagmamanman. Kinagabihan, habang sinusubukan ni Akoma na mag-isip ng paraan upang makatakas, dumating ang dalagang nakita niya kanina upang kausapin siya. Ipinakilala niya ang sarili bilang Mumei, pangalan na ibinigay sa kanya ng kanyang kapatid at lubos niyang pinahahalagahan.
Nagtanong si Mumei kung bakit tiwalang-tiwala si Akuma na hindi zombie ang lalaking pinaghihinalaan. Payak na sagot ni Akuma, hindi niya kayang manood na lamang habang pinapatay ang isang inosenteng tao. Sinabi ni Mumei na normal lamang sa mga tao ang matakot sa mga infected, ngunit tinutulan ito ni Akuma at nagtanong, kung ganun, kapag sobra ang takot ng mga tao, normal na rin bang pumatay ng kapwa? Para kay Akuma, ano man ang mangyari, hindi dapat mawala sa tao ang kanyang pagkatao. Sa mga sandaling iyon, dumating ang isa pang tren, ngunit sa pagkakataong ito, naging pabaya ang mga taga-bantay at napaaga ang pagbukas ng drawbridge. Ang tren na iyon ay puno ng mga undead na mabilis na sumugod papasok. Nang mapagtanto nila ang pagkakamali, huli na ang lahat, hindi na maisasara ang tulay sa oras, at sumabog ang buong tren na kargado ng mga bangkay papasok sa lungsod. Agad na kumalat ang mga halimaw tulad ng dambuhalang alon, sinasalakay ang mga tao habang tumutunog ang mga kampanang babala sa buong syudad. Sa gitna ng kaguluhan, sinamantala ni Akuma ang pagkakataon upang makatakas. Mabilis siyang tumakbo pauwi upang kunin ang kanyang sandata. Ang mga sigaw ng takot at sakit na humahalo sa lagablab ng apoy ay lumikha ng nakakatakot na tanawin. Samantala, nakalisan na si Mumei kasama ang kanyang mga kasamahan, habang si Lord Bibayam Ogawa ay lumabas upang harapin ang mga halimaw at bigyan ng pagkakataong makatakas ang kanyang anak na si Ayame. Si Akuma naman ay sinadyang sugatan ang kanyang kamay upang umagos ang dugo at maakit ang mga undead, layuning subukan ang kanyang hindi pa tapos na sandata. Ilang sandali ang lumipas, isang zombie ang nakadama ng amoy ng dugo at sinundan ito. Nagtago si Akuma sa loob ng bahay, hawak ang kanyang baril na maingat niyang in-calibrate at inayos ang tamang dami ng gunpowder. Ngunit hindi inaasahan, hindi pumasok ang zombie sa pintuan, bagkus ay tumalon ito mula sa itaas. Gayunpaman, mabilis na nakarespond si Akuma at matagumpay na tinamaan ang puso ng halimaw. Napasigaw siya sa tuwa sa tagumpay, ngunit ang saya ay tumagal lamang ng ilang segundo nang mapagtanto niyang nakagat siya. Samantala, nakagat din ang kasama ni Mumei, at bago ito tuluyang mawalan ng lakas, sinabi nitong magtungo si Mumei sa Kongokaku at hintayin ang utos ng batang Panginoon. Umalis si Mumei ngunit hindi nagtagal ay nakasalubong niya ang isang zombie mula sa kanlurang rehiyon. Samantala, si Akuma ay tumangging tanggapin ang kanyang kapalaran bilang isang zombie. Ginamit niya ang buong talino at lakas upang labanan ang impeksyon, ginamit niya ang bakal at apoy upang harangin ang virus na papunta sa kanyang utak at paulit-ulit na itinusok ang mga pako sa kanyang katawan upang pigilan ang pagkalat nito. 5 taon niyang pinaghandaan ang paghihiganting ito kaya't hindi siya papayag na mamatay lang ng ganoon. Habang dumadaloy ang virus sa buong katawan ni Akuma, ang natitira na lamang niyang magagawa ay harangan ang daluyan ng dugo sa kanyang leeg. Gumamit siya ng hydraulic clamp upang higpitan ito ng todo. Dahil sa matinding kagustuhan niyang mabuhay at makaganti, nanumpa siya na hindi siya susuko, at sa hindi inaasahang paraan, epektibo ito at napigilan niya ang pagkalat ng virus. Sa kabilang banda, sinalakay si Mumei ng zombie na parang nagngangalit na toro, ngunit hindi siya nagatubili at sinipa ito ng malakas hanggang sa lumipad ang ulo ng nilalang, at tumama pa ang kanyang sandalya sa halijing katabi dahil sa tindi ng puwersa. Ilang oras ang lumipas, nagkamalay muli si Akuma at labis ang tuwa nang mapagtanto niyang hindi siya naging halimaw. Dumating ang kanyang kaibigan na naghahanap sa kanya, at masiglang ibinalita ni Akuma na gumana ang kanyang sandata. Sa sobrang tuwa, nabanggit niya rin na nakagat siya ngunit hindi siya nag-transform, kaya iminungkahi niyang pag-aralan nila ang kakaibang pangyayaring ito. Samantala, nakarating na si Mumei sa silungan at inaayos ang ruta patungo sa tren upang makatakas. Sa labas, abala si Ayame at ang kanyang mga mandirigma sa pakikipaglaban sa mga undead na patuloy na umaakyat sa mga pader. Habang naghahanda ang lahat para sa paglikas, sinabi ni Ayame na hintayin muna ang senadoryas ng kanyang ama, ngunit ayaw na ng mga tao na mamatay roon at gusto nang umalis kagad. Biglang dumating si Mumei at sinabi niyang kailangan niya ng isang taong marunong magpatakbo ng tren upang makaalis sila. May isang babae na nagboluntaryo, at matapos makuha ang kailangan, sumugod si Mumei diretso sa kawan ng mga undead upang buksan ang daan. Hinablat niya ang ulo ng isa sa mga halimaw upang lalong magalit ang buong grupo at habulin siya, saka siya tumakbo papasok sa lungsod upang gamitin ang paligid sa kanyang kalamangan. Ang kanyang sandata ay pares ng pistols, hindi sapat upang batasin ang puso ng halimaw sa isang putok, kaya't madalas niyang ipitin ang mga ito laban sa mga bakal na poste bago tapusin. Sa loob lamang ng 100 segundo, nalinis ni Mumei ang buong kawan ng undead. Sinundan ng mga mamamayan ang daang binuksan ni Mumei at mabilis na nagsisakay sa tren.
Samantala, sina Akuma at ang kanyang kaibigan ay dumaan sa ibang ruta patungo sa tren, ngunit pagdating nila roon ay pinigilan sila ng mga gwardya para sa inspeksyon. Kinabahan ang kanyang kaibigan dahil alam niyang walang maniniwala sa kanilang kwento. Sa mismong sandaling iyon, dalawang halimaw ang biglang sumulpot na nagdulot ng matinding kaguluhan. Plano ni Akuma na gamitin ang pagkakataong iyon upang patayin ang mga halimaw at patunayan ang sarili, ngunit biglang dumating si Mumei at pinabagsak ang mga ito nang walang kahirap-hirap. Namangha si Akuma sa lakas at bilis ni Mumei. Pagkatapos ng labanan, nakaramdam ng matinding pagod si Mumei at saglit na tumigil sa harap ni Akuma. Tila may kakaibang napansin sa kanya, ngunit binaliwala niya ito nang dumating na si Ayame at ang kanyang grupo. Makalipas ang ilang sandali, lahat ay nakasakay na sa tren at naghahanda ng umalis. Ginamit ni Ayame ang susi na dala niya upang paandarin ang makina, habang si Mumei, na pagod mula sa labanan, ay tahimik na umupo sa isang sulok upang magpahinga. Ngunit bago pa man makaalis ang tren, muling sumalakay ang mga halimaw at pinaligiran ito. Nang makarating sila sa kinaroroonan ni Akuma, isa sa mga halimaw ay nakapasok na sa loob, kaya agad niyang ginamit ang kanyang baril upang patumbahin ito. Subalit natakot ang lahat ng aksidenteng mabunyag ni Akuma na siya ay na-infect. Habang sinusubukan niyang magpaliwanag, dumating ang parehong sundalo na bumaril sa kanya noon, at sa walang pag-aalinlangan ay muli siyang binaril at pinatay, pagkatapos ay agad inutusan ng lahat na paandarin na ang tren. Ngunit nang makarating sila sa gate, hindi ito bumaba at na-stop sa posisyon. Ang natitirang paraan lamang ay mano-manong hilahin ang lever. Nagboluntaryo ang sundalong bumaril kay Akuma na bumaba upang isakripisyo ang sarili, ngunit sa sandaling iyon, may nakakita ng isang nilalang na naglalakad sa gitna ng mga halimaw, si Akuma mismo iyon. Ipinapakita niyang hindi siya halimaw, sa kabila ng sugatang katawan, pinilit niyang lumakad papunta sa lever, pinapatay ang bawat halimaw na humaharang sa kanya, upang patunayan na nananatili pa rin ang kanyang pagkatao. Sa wakas, nagawa niyang hilahin ang lever at ibaba ang gate, habang ang tren ay nagsimulang gumalaw at siya ay napaluha sa dalamhati. Tinangka ng kanyang matalik na kaibigan na iligtas siya sa pamamagitan ng pag-abot ng lubid, ngunit tinanggihan iyon ni Akuma at nanatiling nakaupo habang umiiyak. Sa sandaling iyon, nakabawi na si Mumei mula sa pagod at walang pag-aalinlangan na tumalon pababa. Ikinabit ni Mumei ang lubid sa katawan ni Akuma at hinayla siya ng kanyang kaibigan paakyat. Ngunit muling lumitaw ang sundalo at iginiit na papalitan din ni Akuma ang anyo nito at magiging halimaw, kaya kailangan siyang patayin. Agad namang pumagitna si Mumei at pinigilan ito, sinabing hindi undead si Akuma, isa siyang kalahating undead. Upang patunayan ito, ipinakita ni Mumei na siya rin ay infected. Binalaan niya ang sundalo na kung patuloy itong magiging marahas, hindi siya magdadalawang isip na patayin ito. Sa sandaling iyon, dumating si Ayame at sinubukang mamagitan. Sinabi ni Akuma na kung gusto nilang umalis siya, handa siyang sumunod, ngunit bigla siyang sinampal ni Mumei at sinabihang manatili. Nakipagkasundo si Mumei kay Ayame na kung dadalhin sila sa Kongo Kako, mananatili silang dalawa ni Akuma sa isang karwaheng hiwalay at hindi lalabas. Dahil sa pagiging matigas ng ulo, nagtangka si Akuma na tumalon palabas, ngunit sinipa siya ni Mumei ng malakas at tumama siya sa pader, na wala ng malay sandali. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy sa paglalakbay ang tren, ngunit unti-unting nauubos ang pagkain kaya marami ang natakot na baka hindi sila tanggapin sa susunod na istasyon. Samantala, napanaginipan ni Akuma ang kanyang nakababatang kapatid na nilalamon ng mga halimaw. Nagising siyang pawis na pawis at labis ang pagkabigla, at napagtanto niyang katabi niya si Mumei. Laking gulat niya nang makita na magaling na ang kanyang mga sugat, salamat sa kakaibang pisyolohiya ng kanyang pagiging kalahating undead. Tinanong ni Akuma si Mumei kung bakit siya patungo sa Kongo Kako, at sagot ni Mumei, nandoon ang kanyang kapatid at may mahalagang bagay siyang kailangang gawin doon. Muling nagtanong si Mumei kung bakit gusto ni Akuma pumunta roon, at sinabi niyang ang Kongo Kako ay ang frontline research base para sa mga undead at naniniwala siyang makakatulong iyon sa kanyang kalagayan. Dahil pareho sila ng destinasyon, iminungkahi ni Mumei na magtulungan sila. Ipinaliwanag niyang dahil sa kanyang kondisyon, mabilis siyang mapagod tuwing nakikipaglaban at kailangan niyang magpahinga upang makabawi, kaya't sa panahong iyon, si Akuma ang magiging kanyang panangga. Bilang unang hakbang sa kanilang pagtutulungan, sinimulan ni Mumei ang pagsasanay kay Akuma sa pakikipaglaban. Siyempre, bilang isang mekaniko at medyo bookworm, walang nagawa si Akuma kundi matalo at paulit-ulit na masaktan. Samantala, sa unahang bahagi ng tren, may sariling problema rin si Ayame dahil maraming pasahero ang gusto pa ring paalisin sina Akuma at Mumei, at bukod pa rito,
Ang ilang matatanda ay nagpilit na itigil ang tren upang magdaos ng libing para sa mga nasawi. Balik kay Akoma, matapos siyang mapagod sa matinding pagsasanay, pansamantala silang nagpahinga. Tinanong ni Akoma si Mumei tungkol sa tali na nakapulupot sa kanyang leeg. Ipinaliwanag ni Mumei na marahil pareho lang iyon sa gamit ni Akoma, isang panangga upang hindi makarating ang virus sa utak, at inaalis lamang niya ito kapag oras ng labanan. Biglang nakaramdam si Mumei ng presensya ng mga undead sa paligid, kaya't agad niyang kinuha ang kanyang espada at tumakbo patungo sa unahang bahagi ng tren upang maghanap. Ang bigla niyang pagkilos ay nagdulot ng takot at kalituhan sa lahat. Muling lumitaw ang sundalo upang balaan siya, ngunit hindi siya pinansin ni Mumei at nagpatuloy sa paghahanap. Sa gitna ng tensyon, dumating ang mekaniko ng tren at iniulat na may bitak ang tangke ng tubig at hindi ito tatagal hanggang sa susunod na istasyon. Dahil dito, napilitan silang huminto upang mangalap ng tubig. Huminto ang tren sa isang kurbada, at inanunsyo ng mekaniko na aabutin hanggang umaga ang pag-refill kaya't kailangang magbantayan sila ng salaitan. Ginamit ni Ayame ang pagkakataon upang payagan ang mga matatanda na magsagawa ng seremonya ng dasal para sa mga nasawi. Nang gabing iyon, nagtipon ang lahat upang manalangin habang sina Mumei at Akoma ay nanatili sa loob ng kanilang karwahe. Nagbahagi sila ng mga kwento at napagtanto nilang pareho nilang nawala ang kanilang mga pamilya dahil sa mga undead, kaya't hindi na nila naramdaman ang pangangailangang manalangin. Nagtanong si Mumei tungkol sa maliit na bagay na palaging hawak ni Akoma. Ipinakita niya rito ang isang maliit na batong nakuha nila ng kanyang nakababatang kapatid noong bata pa sila. Sa katunayan, dalawa ang batong iyon, pinaghatian nila ito bilang mga anteng-anteng na simbolo ng proteksyon para sa isa't isa. Naalala ni Akoma ang nangyari 5 taon na ang nakalilipas nang masira ng mga halimaw ang istasyong tinitirhan nila. Sa labis na takot, nagtakbuhan ang mga matatanda at iniwan ang mga bata, at sa sandaling iyon, nawala sa kanya ang kanyang kapatid na babae. Noon, natakot siya at tumakbo palayo tulad ng isang duwag, at nang makabalik siya, isa na ito sa mga halimaw. Napaiyak si Akoma habang humihingi ng tawad at inamin na siya mismo ang napilitang pumatay sa sariling kapatid. Naalala niya ang sandaling iyon, kahit mamatay sila, dapat ay hinarap niya ang takot at lumaban. Ngayon, gaano man niya kamuhian ang sarili, hindi na niya maibabalik ang kapatid niyang nawala. Matapos marinig iyon, malamig na tinanggap ni Mumei ang kwento at sinabing karaniwan na iyon sa mundong ginagalawan nila ngayon. Sa panahong ito, ang mahina ay namamatay at ang malakas ang nabubuhay, isang katotohanang masakit ngunit totoo. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Ayame papalapit sa kanila. Narinig ni Mumei ang ilang tao sa labas na nagbabalak siyang patayin at mariing sinabi na hindi siya magdadalawang isip na puksain sila kung kinakailangan. Mabilis siyang lumabas at handang lumaban, ngunit pinigilan siya ni Ayame kaya tumalikod na lamang siya. Pagkatapos nito, sinagot ni Ayame ang naunang tanong ni Akoma tungkol sa kung kanino niya itututok ang kanyang baril, bilang isang taong may pananagutan sa kanyang mga nasasakupan. Bigla niyang inilabas ang isang kutsilyo at sinaksak si Akoma. Tinanong niya kung bakit hindi ito lumaban, ngunit matatag na tugon ni Akoma, nanumpa na siyang hindi na muling tatakbo. Kahit may pagkakataon siyang mailigtas ang sarili, hindi siya papayag na isakripisyo ang iba. Ang kalaban nila ay ang mga halimaw sa labas, hindi siya, kaya't hindi siya dapat mamatay. Dapat siyang mabuhay, mabuhay upang pumatay, mabuhay upang maghayganti. Pagkatapos ng matatag na deklarasyong iyon ni Akoma, natahimik ang mga taong gustong pumatay sa kanya. Tinanggap nila na hindi siya kalaban at nag-alisan na. Sa loob, nagpasalamat si Akoma kay Ayame sa pagligtas sa kanya mula sa mga tao, ngunit bigla siyang bumagsak sa sahig, dahilan upang magpanak si Ayame. Napansin niyang hindi na gumagaling ang mga sugat ni Akoma at agad siyang nagbigay ng paunang lunas, ngunit namumula na ang mga mata nito, tanda ng pagkalat ng virus. Samantala sa labas, hindi sinasadyang nabunyag ni Mumei ang isang lihim tungkol sa mga kalahating undead, na hindi sila kumakain ng normal na pagkain kundi umiinom ng sariwang dugo, na nagdulot ng matinding takot sa mga tao. Ngunit ang totoo, hinahabol lamang ni Mumei ang isang tagong undead na naramdaman niya mula pa kaninang umaga, at sa sandaling iyon ay lumitaw ito malapit sa apoy. Walang pag-aalinlangan, agad siyang umatake at pinatay ang halimaw, ngunit may sumigaw na buntis daw ang halimaw na iyon, dahilan upang mabigla si Mumei. Samantala sa loob ng tren, biglang sinunggaban ni Akoma si Ayame at itinumba ito, tila mawawala na sa sarili. Sa sandaling iaatake na niya ito, dumating si Kuruso, ang sundalong dati kumalaban sa kanya, at pinigilan siya.
Sa lakas ng pagtigil ni Kuruso, natauhan si Akuma, galit na galit si Kuruso at inakalang tuluyan ng naging halimaw si Akuma, kaya't handa na niya itong tapusin. Ngunit biglang pumasok si Mumei at nagbabala na paparating na ang mga undead. Sa labas, nagsimulang sumalakay ang mga halimaw at nilusob ang tren, dahilan upang mapilitan silang umalis kahit hindi pa tapos ang pagkukumpuni nito. Gusto sanang lumabas ni Mumei upang lumaban, ngunit tumanggi ang mga mandirigma dahil sa takot na baka magwala siya o si Akuma. Hindi nagtagal, nang bumalik ang katahimikan, ang mga nangyaring pagsalakay, ang pag-atake ni Akuma kay Ayame at ang insidente ni Mumei, ay nagdulot ng matinding pagdududa sa mga tao. Nawala ang kanilang tiwala sa mga kalahating undead, at dahil sa takot na muling mamatay, tinalikuran nila si Ayame at naniwalang hindi na siya karapat-dapat mamuno. Inamin ni Ayame ang pagkakamali niya at kusang ibinigay ang pamumuno sa isang sibilyan na naging pinuno ng mga pasahero. Pagkaupo nito sa kapangyarihan, agad niyang iniutos na idiretso ang tren paakyat sa bundok dahil iyon daw ang pinakamabilis na daan papuntang Kongo-Kako. Dahil dito, ang mga tagapagtanggol ni Akuma, kasama ang kanyang kaibigang si Kuruso at ang batang babae, ay itinulak patungo sa pinakahuling karwahe kung saan naroon din sina Akuma at Mumei. Mabuti na lamang at nagawa pa rin ni Kuruso na dalhin ang sandata ni Akuma dahil alam niyang hindi ito papayag na manatiling walang ginagawa. Sa mga sandaling iyon, labis na nagugutom si Mumei at muntik na niyang isipin na kainin ang batang kasama ni Kuruso. Samantala, sa labas, ang mga pasaherong pinamumunuan ng bagong leader ay nagplano ng ihiwalay at iwanan ang karwaheng kinaroroonan ni Akuma. Ngunit bago pa nila may sigawa ito, biglang sinalakay ng isang pangkat ng mga undead ang tren habang dumaraan ito sa mabundok na daan. Tumalon ang mga ito sa karwahe, pinangungunahan ng isang undead na bihasa sa espada noong nabubuhay pa, hawak ang dalawang talam at walang hirap na pinapatay ang mga tao. Sina Akuma at Mumei ay nakakulong pa rin sa loob ng karwahe kaya't hindi makalabas upang lumaban. Nang makarating ang balita sa unahang bahagi ng tren, nagdesisyon ang leader sibilyan na putulin ang karwaheng iyon upang mabawasan ang pinsala, isang mapanganib at hanggal na desisyon. Ngunit tumutol si Ayame at ang kanyang mga kasama, pinili nilang harapin mismo ang halimaw. Pinamunuan niya ang mga mandirigma sa pagsasama-sama at pagdepensa, matagumpay na pinigilan ang sunod-sunod na alon ng mga umaatake. Sa gitna ng labanan, tumakbo si Kuruso na may naisip na plano, habang sina Akuma at Mumei ay nagpa siya ring hindi manatiling walang ginagawa at sinira ang pinto ng karwahe upang makalabas. Gayunpaman, mahirap ang paglabas dahil madalas dumadaan ang tren sa mga madidilim na lagusan. Iminungkahi ng isa sa grupo ni Kuruso na pagkatapos ng 3 tunnel ay may mahabang bukas na bahagi ng daan na maaari nilang gamitin upang umatake. Sa panig naman ni Ayame, isa sa kanyang mga tauhan ang nakagat ng undead. Dahil dito, nagpa siya ang lalaki na magsagawa ng pagsabog kasama ang ilang mga halimaw upang magsakripisyo, ngunit kahit iyon ay hindi pa rin nakabawas sa kanilang bilang. Sa sandaling iyon, bumalik si Kuruso, dala ang isang katana, at nakipaglaban na parang isang bihasang samurai. Matapos niyang mapatay ang ilang mga mas mahihinang halimaw, muling lumitaw ang undead swordsman. Dahil sa pambihira nitong lakas at bilis, agad nitong nalampasan si Kuruso mula simula hanggang dulo ng laban. Sa isang bahagi ng labanan, nagawa ni Kuruso na itulak ito sa gilid ng karwahe at itinarap ang kanyang espada sa puso ng halimaw, ngunit dahil sa sobrang tigas ng katawan nito, nabali ang kanyang espada. Sa pagkabigla ni Kuruso, tinaga siya ng undead swordsman sa tiyan at malubha siyang nasugatan. Nang makita ito ng mga kasamahan niya, agad silang nagpaulan ng bala upang mapa-atras ang halimaw at daldaling hinayla si Kuruso palayo upang mailigtas. Lalong lumala ang sitwasyon at nasa bingit na ng kapahamakan ang lahat. Samantala, papunta rin sina Mumei at Akuma sa unahang karwahe upang tumulong. Ngunit matapos makipaglaban ng ilang sandali, mabilis na nanghina si Mumei dahil sa gutom at pagod kaya't napilitan siyang ipasa ang laban kay Akuma. Ipinulupot ni Akuma ang isang lubad kay Mumei at itinali siya sa gilid ng karwahe, saka iniwan kay Kuruso ang pagbabantay sa kanya. Gayunman, nagsimulang makaramdam din si Akuma ng matinding gutom at panghihina, ngunit nagpatuloy pa rin siya sa pakikipaglaban. Pagdating niya sa karwahe ni Ayame, kung saan patuloy na nakikipaglaban ang mga mandirigma sa espada ng halimaw, sumigaw si Akuma na kailangan niya ng dugo upang makalaban sa nilalang na iyon. Bilang tugon, pumayag si Ayame na ibigay ito sa kanya sa isang kondisyon, tutulungan siya nitong lumaban. Matapos niyang tanggapin ang dugo, muling nabawi ni Akuma ang kanyang lakas at sa isang napakalakas na atake, agad niyang napatay ang halimaw.
Nagbago ang tingin ng lahat sa kanya at nagsigawan sila sa tagumpay. Muling nakuha ni Ayame ang pamumuno at opisyal na kinilala sina Akuma at Mumei bilang mga tagapangalaga ng tren sa ilalim ng isang blood contract, kung saan sila ay magpapalitan ng dugo tuwing kakailanganin ito upang manatiling malakas. Nagpatuloy ang biyahe ng tren diretso patungong Kongo-Kako. Sa mga sumunod na araw, nakipagtulungan si Akuma sa mga machinist upang upgrade ang mga sandata ng mga mandirigma. Nakalikha siya ng rocket-propelled ammunition na kayang batasin ang thorax ng isang zombie, at pinahiro naman niya ng metal na galing sa paligid ng mga puso ng mga halimaw ang mga espada upang maging mas matibay. Samantala, unti-unting nakisama si Mumei sa mga mamamayan, madalas siyang mamagitan sa mga alitan at nagkamit ng kanilang tiwala. Bigla namang pram-ino ng matindi ang tren, at isang anunsyo ang nagsabi na hindi sumasagot ang Yashire Station. Ngunit may nakitang usok, senyales na hindi pa ito tuluyang sinasakop ng mga undead at maaaring may mga nakaligtas pa. Inutusan ni Ayame ang lahat na maghanda para sa isang rescue mission. Pagdating nila sa istasyon, natuklasan nilang bumagsak ang watchtower at hamarang sariles kaya't hindi sila makadaan. Kung babalik sila at dadaan sa Nagi Mountain Pass sa pamamagitan ng Ishikoki Station, aabutin ito ng 10 araw at hindi sasapat ang kanilang pagkain. Plano sana nilang mag-replenish ng supply doon, ngunit ngayon ay napilitan silang tumanggap ng mga refugee. Ayon sa mga lokal, 3 araw bago sila dumating, isang itim na usok ang bumalot sa buong lugar, dahan-daang sumisingaw sa mga dingding at ginawang impyerno ang buong istasyon. Sa mga sandaling iyon, nakilala ni Mumei ang isang kakilala sa mga refugee at palihim silang lumabas upang mag-usap. Ikinwento ng lalaki na 20 araw na ang nakalipas, nag-imbak ng sandata ang Shogunate, hindi upang labanan ang mga undead, kundi upang patayin ang mga tao mismo. Hiniling niyang iparating ni Mumei ang kaina-hinalang kilos na ito sa batang Panginoon at nag-alok siyang tutulong kung kakailanganin. Binalaan din niya si Mumei na mag-ingat sa kanyang mga kilos, dahil kung hindi, baka matulad siya sa kanya, itinapon ng batang Panginoon matapos hindi na magamit. Gawin mo ang tungkulin mo habang tao ka pa, wika niya bago sila maghiwalay. Sa ginanap na pulong para sa estratehiya, iminungkahi ni Ayame na kung makarating sila sa boiler room sa gitna ng istasyon at mapatakbo ito, muling gagana ang central steam mechanism na maaari nilang gamitin upang maalis ang bumagsak na tower sa riles at maipagpatuloy ang biyahe. Ngunit ayon sa ulat ng kanilang mga scout, pugad iyon ng mga halimaw. Dahil dito, nagbigay ng alternatibong plano si Akuma, ang pag-ikot sa may crane na bahagyang mas malayo, ngunit isang direksyon lamang ang haharaping atake, at dahil sasama si Mumei, mataas ang tsansa ng tagumpay. Sumang-ayon si Ayame sa plano, muling nagsalita si Mumei at sinabing sasama siya ngunit hindi siya makikipaglaban kasama ang iba. Diretso lamang siya patungo sa boiler room dahil aniya, ang mga duwag ang kumukuha ng mahabang ruta. Tinuligsa niya si Akuma, sinasabing natatakot lang ito sa impeksyon. Ipinaliwanag ni Akuma na hindi iyon duwag kundi isang paraan upang mabawasan ang mga masasawi, ngunit itinulak siya ni Mumei at mariing sinabi na hindi siya dadaan sa mahabang ruta at ang gusto lamang niya ay sundan siya ng lahat. Pagkatapos sabihin iyon, umalis siya, naiwan ang grupo sa pag-aalinlangan. Pinakalma sila ni Akuma at tiniyak na gagana ang kanyang sandata. Wala nang ibang mapagpipilian si Ayame kaya tinanggap niya ang mapanganib na planong iyon. Pagbalik ni Mumei sa karwahe, nadiskubre niyang namatay ang asong inalagaan ng mga bata dahil sa malubhang sugat nito. Tahimik niyang nasabi na mas maswerte pa ang aso dahil nakalaya ito sa paghihirap bago pamaiwan, dahil ayon sa kanya, wala nang silbi ang isang asong sugatan. Ang mga salitang iyon ay labis na ikinagalit ng mga tao sa paligid. Nang mapagtanto ni Mumei na nasobrahan na siya sa sinabi, mabilis siyang tumakbo palayo. Hindi rin maganda ang kalagayan ni Akuma dahil nanginginig si Kurusu sa takot ng tanungin ito kung tutulong sa plano. Mabuti na lamang at ang lalaking tumulong kay Akuma noon ay muling nag-alok ng tulong. Nang maayos na ang lahat, bumalik si Akuma sa karwahe upang hanapin si Mumei. Napansin na niya ang kakaibang ikan-ikilos nito mula pa kaninang umaga kaya tinanong niya kung bakit ayaw nitong makipaglaban kasama ang iba. Sagot ni Mumei, nakikipaglaban naman siya, ngunit hindi niya susundin ang plano ni Akuma. Tumaas ang boses ni Akuma at sinabing bahala siyang gawin ang gusto niya. Ngunit huwag siyang lalapit sa boiler room dahil walang dahilan upang sumugod diretso sa pinakaloob ng pugad ng mga halimaw. Nagsimula na ang operasyon, yumandar ang tren papalapit sa gitna ng istasyon at huminto. Dahil walang bakas ng undead, bumaba ang lahat, inutusan ni Akuma sina Kurusu at ang isa pa nilang kasama upang hawakan ang control crane, habang siya naman at ang iba ay nagtuloy sa unahan.
Batay sa mga nasirang istruktura at bumagsak na tore, pinaniniwalaan ni Akoma na gawa ito ng halimaw na binanggit ng mga lokal, ang tinatawag nilang black smoke. Sa sandaling iyon, napansin niyang muli si Mumei na kumikilos ng mag-isa, tumatakbo papunta sa boiler room, kaya't napilitan siyang sundan ito kasama ang kanyang grupo. Pagsapit nila, nauna na si Mumei at nasa gitna na ng pugad ng mga undead. Sinimulan niya ang laban gamit ang sunod-sunod na smoke bombs, at sa gitna ng makapal na usok ay para siyang sumasayaw habang pinapatay ang bawat halimaw na lumalapit. Ngunit sa pagkakataong ito, tinamaan siya at nasugatan, at hindi siya binigyan ng mga halimaw ng oras upang makabawi. Nang dumating si Akoma at ang kanyang grupo, nalinis na ni Mumei ang buong lugar. Tinawag pa niyang mabagal ang grupo ni Akoma at inutusan silang tapusin na ang kanilang trabaho. Ngunit habang isa sa mga mandirigma ang sumilip sa labas upang magbantay, biglang sumabog ang alon ng itim na usok at nagsidatingan ang panibagong grupo ng undead. Agad nilang napagtanto na ang pagpatay sa mga undead sa loob ay walang silbi, dahil lalo lamang silang nagiging mabangis. Sinubukan ni Mumei na makibaka pa, iginiit niyang kaya pa niyang lumaban, ngunit pinatigil siya ni Akoma upang mapabilis ang pag-activate ng boiler. Nang dumating ang senyales mula kay Kuruso, agad nilang pinatakbo ang crane upang alisin ang bumagsak na tore. Habang nagmamadali ang lahat sa pag-atres, napansin nilang nawawala si Mumei, ngunit wala ng oras si Akoma upang hanapin pa siya. Mabilis na bumalik si Akoma sa kanyang kaibigan, sinabihan itong bumalik na sa tren, at siya na lamang ang naiwan upang patakbuhin ang crane. Habang ginagalaw niya ang lever, nagsimulang magsilabasan mula sa lupa ang mga undead, nagsisiksikan at nagpatong-patong na parang bundok upang makaakyat. Yumandar na ang tren upang makatakas, habang si Akoma ay desperadong hinahawakan ang lever hanggat kaya niya. Sa paglingon niya sa labas, nakita niyang patuloy pa ring nakikipaglaban si Mumei, ngunit bumabagal na ang kanyang galaw, halatang nauubos na ang lakas. Bigla namang lumitaw ang isang halimaw na may espada, tinanggal ang sandata ni Mumei at itinapon siya pababa sa kailaliman. Napilitan si Akoma na bitawan ang lever, dahilan upang huminto ang paggalaw ng tren, at daldaling tumalon pababa upang sagipin si Mumei. Nawalan na ito ng malay dahil sa sobrang pagod, ngunit bago pa siya makagawa ng anuman, isang napakalaking nilalang ang lumitaw, ang mismong Black Smoke, na winasak ang lahat ng nadaanan. Dahil dito, napilitan ang driver na paatrasin ang tren pabalik sa istasyon. Pagkarating nila roon, agad nilang isinara ang mga gate. Sa kabutihang palad, nakatulong ang support fire mula sa istasyon upang mapabagal ang halimaw, kaya naipasara nila ang gate sa tamang oras. Natuklasan nila na ang Black Smoke ay hindi isang nilalang lamang, kundi isang pinag-isang masa ng napakaraming undead na naghalo-halo sa iisang katawan. Sa panaginip ni Mumei, muli niyang naranasan ang sandaling pinaslang ang kanyang mga kasamahan habang wala siyang nagawa, isang alaala na paulit-ulit na bumabagabag sa kanya. Nagising siya at natuklasang naiipit sa mga guho, dumating si Akoma at sinubukang iligtas siya, nakikita ang hirap na dinaranas ng dalaga. Sinisi ni Mumei ang sarili sa kabiguan ng kanilang plano, ngunit sinabi ni Akoma na tama siya, kasalanan nga ni Mumei, ngunit kasalanan din niya, dahil iniwan niya ang lever ng crane nang bumagsak ito. Pareho silang nabigo, naisip ni Akoma na siguradong labis silang binaygo ng iba, kaya't hindi sila maaaring mamatay doon. Kailangan nilang mabuhay upang makatulong muli, samantala, pinag-uusapan ni Ayame at ng kanyang grupo kung dapat na silang umatras at dumaan sa Mount Nagi dahil hindi nila kayang lampasan ang halimaw. Ngunit tinutulan ito ng driver, sinasabing imposibleng makaligtas kung habulin sila ng nilalang na iyon. May isang nagsalita at sinabing nang bumangga ang halimaw sa gate kanina, nagkawatak-watak ang karamihan sa mga undead, kaya marahil kung susubukan nila, maaari pa silang makadaan. Bukod dito, dahil kalahati pa lamang ng crane tower ang naalis, maaari silang sumugal kahit magkaroon ng kaunting pinsala ang tren. Nagtanong si Kuruso tungkol sa dalawang naiwan, sina Akoma at Mumei. Natural lamang na nagpasya ang lahat na iwan sina Akoma at Mumei. Para sa kanila, isa ay naging padalos-dalos habang ang isa naman ay sumuko sa kalagitnaan ng misyon at inilagay sa panganib ang buong grupo. Kailangan nilang harapin ang bunga ng sarili nilang mga desisyon. Samantala, sa ilalim ng lupa, desperado si Akoma sa pagligtas kay Mumei, ngunit halos hindi na niya ito mailabas mula sa mga guho. Sinabi ni Mumei na iwan na lang siya dahil ang mga mahihina ay talagang namamatay, ganon talaga ang mundo. Ngunit sumagot si Akoma, kung ganon, kailan magiging malakas ang mahina? Gumamit siya ng lahat ng makikita sa paligid at gumawa ng pansamantalang pulley system upang maiangat si Mumei. Kahit na sumuko na ito,
hindi siya nagpasuko, ngunit hindi nagtagal, naputol ang lubid ng ginawa niyang mekanismo dahil sa sobrang bigat. Sa sandaling iyon, nagsimulang magbago ang katawan ni Mumei, umabot na siya sa hangganan at nasa bingit ng pagiging ganap na zombie. Sa pagkakataong ito, tunay na natakot si Mumei at sumigaw, nagsusumamo na ayaw pa niyang mamatay. Agad na binigyan siya ni Akuma ng dugo upang inumin, napagtanto niyang kapag masyadong matagal na hindi nakakainom ng dugo ang isang kalahating zombie, tuluyan itong nagiging ganap na halimaw. Ngunit ang amoy ng sariwang dugo ay agad nakatawag ng mga undead. Nagpasya si Akuma na harapin muna ang mga ito bago muling sagipin si Mumei. Sinugatan niya ang sarili gamit ang kutsilyo at ginamit ang sariling dugo bilang pain upang ilayo ang mga halimaw. Inamin niyang mahina siya, ngunit hindi ibig sabihin noon ay sisuko na siya. Pinasabog niya ang mga eksplosibo upang pabagsakin ang bahagi ng lagusan at harangan ang daan, ngunit patuloy pa ring damaloy ang mga undead at nilusob siya. Lumaban siya ng buong lakas habang pinalilibutan ng mga halimaw mula sa lahat ng direksyon. Samantala, panaginip muli ang bumalik kay Mumei, ang sandaling aksidenteng napatay ang kanyang ina, at ang mga mandirigma ay muntik na rin siyang patayin, kung hindi lamang siya nailigtas ng kanyang kapatid. Pagmulat niya ng mga mata, natuklasan niyang nailigtas siya at ginagamot ang kanyang mga sugat. Nang makagalaw na siya, agad siyang tumakbo upang hanapin si Akuma. Natagpuan niya itong duguan at sugatan sa lupa, ngunit humihinga pa. Tinanong ni Mumei kung bakit pa sila nabubuhay gayong hindi naman sila malakas, ngunit wala ng oras para magmunamuni, paparating na muli ang mga undead kaya't kailangan nilang makaalis. Mabilis silang bumalik sa tren, nakapagtatakang hindi sila sinundan ng black smoke. Sa halip, pumasok ito sa lagusan, ipinaliwanag ni Mumei na nangongolekta ito ng mga bangkay. Ang mga undead ay mga sakim na nilalang na kumakain ng kahit ano, tao man o hindi, upang lumakas. Bumalik si Akuma sa crane upang tapusin ang pagdalaw ng bumagsak na tore. Samantala, sinabi ni Mumei sa lahat na upang mapatay ang black smoke, kailangan nilang tamaan ang puso nito. May isang nagmungkahi na gamitin ang 48-pound cannon ng tren upang wasakin ito, ngunit sinabi ni Mumei na hindi iyon sapat dahil tiyak na poprotektahan ito ng mga undead. Ang kanyang plano ay gamitin muna ang cannon upang mailantad ang puso ng halimaw, at kapag nakita na ito, sa kanila ito tatamaan. Siya mismo ang tatapos sa laban, nang makabawi na siya ng lakas upang lumaban, at matapos tapusin ni Akuma ang kanyang gawain, muling humandar ang tren. Sa puntong iyon, nakalunok na ng sapat na bangkay ang black smoke at muling nagsimulang habulin ang tren. Inihanda ang pangunahing canyon, si Kuruso ang naatasang magpapaputok. Ang unang putok ay napaaga kaya't sinalakay ng mga undead ang tren, ngunit mabilis na nalinis ni Akuma at Kuruso ang mga ito. Sa ikalawang pagsubok, maingat na inasinta ni Kuruso ang target at matagumpay na pinasabog ang ulo ng black smoke, inilantad ang puso nito. Ang natitirang hakbang ay nasa kamay na ni Mumei, tumalon siya ng mataas sa ere at nakita niyang ang puso ay hindi simpleng laman, kundi isang buhay na undead na nilalang. Walang pag-aalinlangan, sumugod siya at sinaksak ito ng diretso, pinasabog ang halimaw. Nagtagumpay siya, isang napakalakas na pagsabog ang sumunod, dahilan upang siya ay tanggayan, ngunit nasalo siya ni Akuma sa tamang oras. Sa wakas, nakatakas na ang kanilang grupo mula sa istasyon. Sa mga sumunod na araw, makikita si Mumei na tinuturuan si Akuma ng isang teknik na tinatawag na kapa-kapaw, isang galaw na natutunan niya mula kay Kuruso. Namangha ang lahat sa kakayahan ni Akuma na makopya ang mga teknik ng napakabilis, at nagtaka sila kung paano kaya magre-react si Kuruso kapag nakita niyang ginaya ng perpekto ang kanyang estilo ng espada. Ang reaksyon ni Kuruso ay hindi paghanga kundi isang malakas na palo kay Akuma. Sabay sabing ang basta panggagaya ng teknik ay hindi dapat ipagyabang, isang kilos ng batang hindi pa bihasa. Tinawag naman ito ni Mumei na masyadong makitid ang pag-iisip at sinermonan si Kuruso sa pagiging arogante. Si Kurama naman, na natatawa sa pagtatalo, ay nag-joke kay Akuma na ulitin pa ang ginaya niyang galaw para lalo itong inisin. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa itaas, nakakita sila ng istasyon. Iyon ay ang Chitore Station, isang lugar na pinaniniwalaan nilang maghahatid sa kanila ng kapayapaan matapos ang kanilang mahabang mapanganib na paglalakbay. Ang tanawin ng mga taong namumuhay sa lugar ay naghatid ng malaking ginhawa sa lahat ng sakay ng Katetsujo. Sa wakas, nakatagpo na sila ng isang istasyong tinitirhan pa ng mga tao, isang ligtas na lugar kung saan sila makakapagpahinga at makakapag-replenish ng supply. Pagdating nila sa Chitore Station, nakipagpulong si Ayame at ang kanyang grupo sa pinuno ng istasyon upang pag-usapan ang pagdadock ng kanilang tren.
Sa pagpupulong na iyon, napag-alaman din nila ang mga kailangang supply para sa susunod na biyahe, kabilang dito ang data iron, isang napakahalagang material para sa paggawa ng high penetration reaction bullets dahil sa mababa nitong vaporization point, pati na rin ang mga pyesa para sa pagkukumpuni ng tren, kasuutan, at mga gamot. Kinakailangan nilang mapunan ang lahat ng ito agad dahil pinayagan lamang silang manatili hanggang ika-8 na bukas na mismo. Nagkataon ding iyon ay ang araw ng Tanabata Festival, isang tradisyonal na pagdiriwang kung saan nagsusulat ang mga tao ng kanilang mga kahilingan sa papel at isinasabit ito sa mga sanga ng kawayan. Bagaman sinabi ni Kuruso na wala silang oras para sa mga ganitong bagay, nanaig ang kagustuhan ni Ayame na magbigay ng kasiyahan at pag-asa sa lahat, kaya't nagdesisyon siyang ituloy ang Tanabata Festival. Ginamit pa niya ang sariling kayamanan upang tustusan ang gastos at inatasan si Akuma na mamili at ihanda ang lahat ng kailangan. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa festival sa buong tren, at napuno ng kasiyahan at pananabik ang lahat. Abala ang mga tao sa pagsusulat ng kanilang mga kahilingan habang ang grupo ng mamimili ay naghahanda na upang pumunta sa bayan para humanap ng kawayan at iba pang mga gamit. Ang halakhakan at biruan ay umalingaw-ngaw sa paligid, nagbibigay ng init at pag-asa sa pagod nilang mga puso. Pagpasok nila sa bayan, labis na namangha si Mumei sa ganda at kasiglahan ng lugar, panang makukulay na dekorasyon at mga taong nakasuot ng magagarbong damit. Naghiwa-hiwalay ang grupo upang tapusin ang kanilang gawain. Ang isang grupo ay nagtungo sa repair shop, habang ang isa naman, kung saan kasama si Mumei bilang bodyguard, ay pumunta sa pamilihan upang bumili ng pagkain at iba pang supply. Sa palengke, kitang-kita ang galing ni Kajika sa pagtatawad. Hindi siya nagatubiling magreklamo tungkol sa kalidad ng mga produkto at humiling ng bawas presyo. Mula sa mga gulay na may pasa hanggang sa marurupok na tela, walang nakaligtas sa matalas niyang mga mata. Samantala, sa kabilang bahagi ng bayan, abala sina Akuma at Kuruso sa paghahanap ng mga pampasabog na maaaring gamitin bilang fuel para sa paggawa ng reaction bullets. Sa kanilang paghahanap, nalaman nila na may tradisyon sa Chitoray na nagpapalipad ng mga paputok tuwing Tanabata Festival, kaya't nakita nila itong magandang pagkakataon upang makakuha ng mga materyales na kailangan nila. Gayunman, napatigil ang kanilang usapan nang biglang lumapit ang isang mayabang na samurai na iginiit na ayusin agad ang kanyang baril nang hindi pumipila. Lubos na nainis si Akuma sa kayabangan nito kaya't hindi siya nagdalawang isip na turuan ito ng leksyon sa asal. Pinilit niyang pulutin ng samurai ang mga tornilyong nahulog at pinaalalahanan itong matutong rumespeto sa panday. Pagkatapos noon, sumalo si Kuruso at binugbog ang samurai, saka ito pinalayas. Samantala, nakatagpo naman ni Sakura, isa pa sa kanilang mga kasama, ang isang batang lalaki at ibinahagi rito ang malungkot na kwento ng Huho Train, kung saan dating nagtatrabaho ang ama ng bata. Ikinwento niya kung paanong sinalakay ito ng mga kaban at tuluyang bumangga sa Aragane Station, ang parehong lugar na kanilang pinagtakasang kamakailan. Bagaman masakit ang katotohanan, naniniwala si Sakura na mas mabuting sabihin sa bata ang totoo kaysa hintayin nitong walang kabuluhan ang isang amang hindi na makababalik. Samantala, matiyag ang naghihintay si Ayame para sa pagkakataong makaharap ang pinuno ng Chitoray Station. Lumipas ang oras at tila nawawala na ang pag-asa ng ilan, ngunit nanatiling matatag si Ayame, naniniwalang kailangan lang nila ng kaunting pasensya. Sa huli, nagbunga ang kanyang tiyaga nang dumating si Yamazaki, isang opisyal ng istasyon. Agad sinamantala ni Ayame ang pagkakataon upang ipakilala ang reaction bullet na imbensyon ni Akuma, at pinademonstrasyon pa kay Kuruso ang kapangyarihan nito. Madali nitong binutas ang makapal na pader ng bakal, patunay ng kakayahan nitong labanan ang mga kaban. Lubos na namangha si Yamazaki at buong Athens yung nakinig habang maingat na iniaalok ni Ayame ang disenyo ng bala bilang simbolo ng pagtutulungan sa panahon ng kagipitan. Tinanggap ni Yamazaki ang alok, at bilang kapalit, ipinangako niya hindi lamang ang mga kinakailangang supply kundi pati na rin ang pahintulot na may iwan sa Chitoray Station ang mga sugatan at may sakit nilang kasamahan upang makapagpahinga. Samantala, nagaganap din sa kabilang panig ng istasyon ang isang negosasyon sa pagitan ni Kowanta, isang kinatawan ng Shogunate, at ni Anoko, ang lalaking kilala bilang tainga ng Liberator. Pinag-usapan ni Kowanta at Anoko ang insidenteng naganap 10 taon na ang nakalilipas at ang pagkakasangkot ng Chitoray, na nagpapahiwatig ng masalimuot na tunggalian sa kapangyarihan na tahimik na nagaganap sa likod ng mga pangyayari. Samantala, matapos ang isang mahabang, nakakapagod ngunit matagumpay na araw ng pamimili, masayang bumalik sa Katetsujo Train sina Mumei at ang kanyang grupo,
dala ang lahat ng kinakailangang supply, lalo na ang mga kawayan na gagamitin para sa paghahanda ng Tanabata Festival. Nagpasya silang maghapunan muna sa bayan, ngunit tahimik na lumayo si Mumei sa grupo, dahilan upang kabahan si Akoma at hanapin siya. Natagpuan niya itong mag-isang nakaupo, kaya iniabot niya rito ang blood flask na nakalimutan nitong dalhin. Sa kanilang pag-uusap, ibinahagi ni Mumei ang mga alaala niya tungkol sa Tanabata, sa kanyang ina, at sa kanyang tunay na pangalan, Hazumi, isang pangalang, ayon kay Akoma, ay tila hiling ng kanyang ina na sanay hindi siya magutom kailanman. Bagaman tinangka ni Mumei na magpakatigas at pagtawanan ng emosyonal na pahiwatig ni Akoma, halatang naapektuhan siya sa loob. Inamin din niya ang kanyang pinakamalalim na takot, ang balang araw ay tuluyan siyang maging kabaan, mawalan ng sarili, at umatake sa kanyang mga kaibigan. Sa pagkarinig nito, taimtim na nangako si Akoma, na gagawin niyang muli siyang tao, nalilipulin niya ang lahat ng kabaan, muling ibabalik ang mga palayan, at titiyak ang makakakain siya hanggang mabusog, tulad ng ninanais ng kanyang ina. Isang tila imposibleng pangako iyon, ngunit dama sa mga salita ni Akoma ang kanyang buong determinasyon at damdamin para kay Mumei. Ang pangakong iyon ay tumimo sa puso ni Mumei, nagbigay sa kanya ng munting pag-asa at panibagong pananampalataya sa hinaharap. Pagbalik nila sa tren, dama ang diwa ng Tanabata Festival sa bawat sulok, masayang nagsusulat ang lahat ng kanilang mga kahilingan sa makukulay na papel at isinasabit ito sa mga kawayan. Maging si Kuruso, bagaman medyo nahihiya, ay nakisali rin, ngunit itinago niya ang kanyang naisulat dahil naniniwala siyang hindi ito matutupad kapag ipinakita. Si Akoma naman ay nagsulat ng isang dakila at ambisyosong hangarin, ang lipulin ang lahat ng kaban at mabawi ang bawat bukirin at istasyon. Bagaman may ilan ang nag-isip na labis na katawa-tawa ang layuning iyon, nanindigan si Akoma na ang simpleng pag-iral ay hindi sapat, nais niyang makamit ang higit pa. Ang kanyang hangarin ay nagbigay inspirasyon sa lahat. Si Ayame naman ay nagsulat ng sariling kahilingan, ang muling pagbubukas ng Aragane Station, isang hanggaring nagpapakita ng kanyang tungkulin at pagmamahal sa kanyang bayan. Iba't ibang kahilingan din ang lumitaw mula sa mga kasapi ng grupo, may mga nagnanais na magkaroon ng 3 magagandang asawa, maging isang guro, o kaya'y magmay-ari ng sariling Hayajiro train, bawat isa'y sumasalamin sa kanilang mga pangarap at pag-asa sa gitna ng hirap ng buhay. At sa huli, isinulat ni Mumei ang sarili niyang kahilingan, isang payak ngunit napakalalim ang kahulugan, makakain ng busog. Isang hanggaring umuugong sa pangako ni Akoma at sa pinakailalim na pagnanais ng kanyang puso para sa isang mapayapa at masayang buhay. Kinabukasan, napaisip si Akoma tungkol sa kapatid ni Mumei, naniniwalang ito ang nagturo sa kanya ng paniniwalang, ang mahihina ay dapat mamatay at ang malalakas ang dapat mabuhay, at marahil ay dahil dito iniwan ni Mumei ang kanyang dating pangalan. Ngunit biglang nagkaroon ng kaguluhan sa labas, dumating ang isang makapangyarihang hukbo na tinatawag na The Hunters, isang malayang puwersa na dalubhasa sa paglipol ng mga kabaan. Pinamumunuan sila ng isang matikas at karismatikong binatang lalaki na nagngangalang Biba, ang anak ng mismong shogun. Ang kanyang pagdating ay nagdulot ng malaking pagkabigla at kasabikan sa lahat. Sa lahat ng tao, si Biba pala ang matagal nang hinahangaan at hinihintay ni Mumei, ang kapatid na itinuturing niyang bayani. Mabilis siyang tumakbo papalapit sa kanya, pandang tuwa, ngunit sinalubong lamang siya ni Biba ng malamig at malayong tingin, at tanging tinanong kung natapos ba niya ang kanyang misyon. Nang malaman nitong patay na si Shimon, hindi man lang siya nagpakita ng kalungkutan. Ang malamig nitong kilos at ang kakaibang aura nito ay agad nagpaisip kay Akoma, tunay nga ba itong bayani gaya ng paniniwala ni Mumei? Sa gitna ng hiyawan at pagdiriwang ng mga tao na sumisigaw ng, Biba-sama. Tagapagligtas, mabuhay si Biba, ipinakilala ni Mumei ang kanyang tinuturing na kapatid sa kanyang mga kaibigan sa Katetsujo. Nabanggit din niya na may isa pang kalahating kabaan sa tren, isang kakaibang binata na nagngangalang Akoma, isang detalye na agad nakatawag pansin kay Biba. Dumating din si Ayame sa sandaling iyon at ipinakilala ang sarili bilang kasapi ng pamilyang Yamogawa, at hindi sinasadyang nabanggit ang kaugnayan niya kay Elder Dozen Makino, na nagpakita rin ng koneksyon sa iisang destinasyon, ang Kangokako, na siya ring tinutungo ni Biba. Nagpasalamat siya kay Mumei at labis na nagulat nang malaman na kapatid pala ito ni Biba. Ngunit agad na nilinaw ni Biba na hindi niya tunay na kapatid si Mumei, pinayagan lamang niyang tawagin siya nitong kapatid. Ipinagmalaki ni Mumei si Akoma at ipinakilala ito kay Biba bilang kanyang kalasag, ngunit taliwas sa kanyang inaasahan, hindi ipinakita ni Akoma ang anumang pagiging maghiliw o pagpapakumbaba.
Agad na hinarap ni Akoma si Biba at walang pag-aalinlangan niyang tinuligsa ang malupit nitong pilosopiya, ang paniniwalang ang mahihina ay nararapat mamatay, isang ideolohiyang itinanim nito sa isipan ni Mumei. Nagdulot ito ng biglaang tensyon sa paligid, ngunit kalmadong pinawi ni Biba ang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-utos kay Mumei na sumailalim muna sa medikal na pagsusuri, saka inimbitahan sina Ayame at Akoma na pumasok sa loob ng kanyang karwahe upang mag-usap ng pribado. Sa loob ng tren ni Biba, na tinatawag na Kokujo, ipinakita nito ang ibang panig ng kanyang pagkatao, nakita siyang personal na inaayos ang isang teknikal na sira ng tren, hindi alintana ang posibilidad na madumihan ang kanyang damit, sabay sabing, ang pakikipaglaban sa mga kaban ay maruming gawain na talaga sa simula pa lang. Samantala, sa labas, si Kurusu ay pinukaw ng isa sa mga tauhan ni Biba na nagngangalang Horobi, na madali lamang siyang inagawan ng espada, isang malinaw na pagpapakita ng kataasan ng kakayahan at disiplina ng mga hunter. Nagpatuloy naman ang talakayan ni Biba at Akoma, na umiikot sa magkasalungat nilang pananaw tungkol sa tunay na kahulugan ng kaligtasan. Ipinagtanggol ni Biba ang kanyang pilosopiya, sinasabing ang pananatili ng malakas at pagkamatay ng mahina ay batas ng mundo. Gayunman, iginiit niyang hindi niya layuning pabayaan ang mahihina, kundi turuan silang maging malakas at ipaglaban ang sarili nila. Ginamit pa niya si Mumei bilang halimbawa, isang taong nailigtas ang sarili dahil pinili niyang lumaban at maging matatag, isang pahayag na tuwirang sumalungat sa paniniwala ni Akoma. Habang lalong umiinit ang kanilang pagtatalo, biglang sinalakay ng napakalaking hukbo ng mga kaban ang istasyon. Agad na tumakbo si Akoma palabas upang lumaban, habang si Biba naman ay nagtungo sa kanyang mga tauhan upang maghanda para sa labanan. Nang magsimula ang bakbakan, ipinamalas ng hukbo ni Biba ang kamanghamanghang lakas at kahusayan. Matapos pabagalin ng kanilang mga artillery ang paglusob ng mga kaban, sumugod ang mga hunter sa labas ng pader, nakikipaglaban ng harapan gamit ang magagaan ngunit mabisang sandata, isang matapang na taktika na labis na ikinamangha ng mga sakay ng Katetsujo. Kasabay nito, pinakawalan ng Hayajiro ni Biba, ang Kokujo, ang mga incendiary bomb na nagpasiklab sa buong labanan, ginawang karagatan ng apoy ang paligid at tinupok ang mga nilalang. Tahimik na pinagmamasdan ni Biba ang labanan habang napapansin ang matinding galit at tapang sa pakikipaglaban ni Akoma, at napansin pa niyang mataas ang pain tolerance nito. Pagkatapos, iniutos ni Biba kay Mumei na patayin ang isang espesyal na kaban, at laking gulat ng lahat nang lumitaw na mayroon ding isa pang kalahating kaban sa hanay ng mga tauhan ni Biba, isang revelasyong labis na ikinabigla ng lahat. Ngunit sa gitna ng matinding labanan, may isang lihim na plano na sabay na nagaganap. Lumapit kay Biba si Anoko, isang asasin, at inamin na ipinadala siya upang patayin ito, ngunit ngayon ay nais niyang ipagkanulo ang kanyang amo at makiisa sa panig ni Biba. Ngunit malamig na tinanggihan ni Biba ang alok, sinabing wala siyang silbi para sa isang taong marupok at traidor. Sa desperadong pagtatangka, sinubukan ni Anoko na umatake, ngunit mabilis siyang tinamaan ni Biba at napabagsak. Habang nagmamakaawa si Anoko para sa kanyang buhay, walang bakas ng pag-aatubili si Biba at tuluyan siyang pinatay, sabay sabing ang isang taong nagdadala ng pagtataksil sa kanyang puso ay mahina at hindi karapat-dapat sa awa. Nasaksihan mismo ni Akoma ang buong pangyayari, napuno siya ng galit at pagkasuklim, hindi na niya napigilan ang sarili at daldaling sumugod kay Biba, sumisigaw kung bakit niya pinatay ang isang taong humihingi ng tulong. Agad na sumaklolo si Kurusu upang ipagtanggol si Biba. Iginiit na nasa panganib daw ang general at wala itong ginawang mali. Napilitan si Ayame na mamagitan at humingi ng paumanhin sa asal ni Akoma. Sa malamig ngunit kalkuladong kilos, sinamantala ni Biba ang sitwasyon at inilahad ito bilang isang bigong pagtatangka ng pagpatay sa kanya. Pagkatapos, iminungkahi niyang ang kanyang hukbo na lamang ang mag-escort sa Katetsujo papunta sa Kongokaku para sa kanilang kaligtasan. Bagaman pumayag si Ayame, hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding pag-aalinlangan sa likod ng mahinahong mukha ni Biba. Kalaunan, nang mag-usap sina Akoma at Kurusu, lalong tumibay ang kanilang hinala, kung hindi talaga nakagat si Mumei ng isang kaban, baka sinadya siyang gawing kalahating kaban. Biglang bumalik sa isipan ni Mumei ang mga mapait na alaala ng kanyang nakaraan, ang sandaling iniligtas siya ng kanyang kapatid matapos mamatay ang kanilang ina, ngunit kasabay noon ay itinanim ni Biba sa kanyang isipan ang malupit na paniniwala na ang kahinaan ng kanilang ina ang dahilan ng kamatayan nito. At upang mabuhay, kailangan niyang maging malakas at huwag kailanman umasa sa iba. Inalis ni Biba sa kanya ang pangalan niyang Hazumi at binigyan siya ng bagong pangalan, Mumei, na ang ibig sabihin ay, walang pangalan, bilang tanda ng kanyang bagong pagkatao, isang mandirigmang walang nakaraan at ang tanging layunin ay lumaban.
Sa kasalukuyan, muling binigyan siya ni Biba ng bagong misyon, ang kunin ang Master Key ng Katetsujo mula kay Ayame. Mapanlinlang na pinukaw ni Biba ang kanyang pagmamalaki sa pamamagitan ng tanong kung mas malakas ba talaga si Ayame kaysa sa kanya, isang tanong na tumama diretso sa kanyang handgerang patunayan ang sarili at makamit ang pagkilala ng kanyang kapatid. Samantala, lalo nang naging malinaw ang lihim na sabuatan ni Biba. Hinarap niya si Hisoka, isa sa mga nasangkot sa pagtatangkang pagpatay, at pinilit itong isiwalat kung sino ang tunay na utak sa likod ng lahat. Sa wakas, nabunyag ang katotohanan tungkol sa pagtataksil 10 taon na ang nakalipas, kung paanong iniwan ng mismong shogun ang hukbo ni Biba upang mamatay sa kamay ng mga kaban. Sa parehong oras, natuklasan naman ni Akuma at ng kanyang mga kasama ang mas nakakatakot na katotohanan, nagpapadala si Biba ng napakaraming kaban sa loob ng kanyang tren, ang Kokujo. Samantala, nagtungo si Mumei kay Ayame upang hingin ang Master Key ng Katetsujo. Nang mag-atubili si Ayame, biglang naging agresibo si Mumei, naniniwalang kaya niyang talunin ang mahina raw na si Ayame. Ngunit maagap na nakialam si Yakina at matalinong iniabot kay Mumei ang isang peke na susi upang maiwasan ang labanan. Gayunpaman, agad na natuklasan ni Biba ang pandaraya at napagtanto niyang hindi pa rin lubos na nagtitiwala sa kanya ang mga sakay ng Katetsujo. Sa mga sandaling iyon, nagtungo si Akuma sa cargo carriage na puno ng mga kaban at doon niya hinarap si Mumei. Ibinunyag niya ang kanyang natuklasan, ngunit umamin si Mumei na alam na niya iyon, iniisip niyang ginagamit lang ang mga kaban bilang bahagi ng pag-aaral upang talunin ang kalaban. Ngunit nang tanungin siya ni Akuma kung siya mismo ay ginawang kalahating kaban gamit ang teknolohiyang iyon, hindi na niya napigilan ang emosyon at napaiyak, saka inamin na siya mismo ang humiling sa kanyang kapatid na gawin ito sa kanya, dahil gusto niyang maging malakas at ayaw niyang maging mahina gaya ng kanyang ina. Mula roon ay sumiklab ang matinding pagtatalo, tinawag ni Akuma si Biba na isang duwag na pumapatay ng iba upang itago ang sarili niyang takot, samantalang buong pusong ipinagtanggol ni Mumei ang kanyang kapatid, iginiit na tama ito at na si Akuma ay isa lamang sinungaling na hindi kailanman mauunawaan ang kanilang pilosopiya. Ang mapait na mga salita ni Mumei ay lalong tumusok sa puso ni Akuma. Tahimik siyang lumayo, bitbit ang isang imaheng hindi niya makalimutan, ang ngiti ni Biba habang pinapatay si Anoko, isang ngiting walang bakas ng takot o pagsisisi, puno lamang ng kasiyahan at kalupitan. Sa sandaling iyon, tuluyang naunawaan ni Akuma ang katotohanan, si Biba ay hindi bayani, kundi isang demonyo. Paglapit ng tren sa iyo station, ang huling checkpoint bago marating ang Kongokaku, bigla silang pinahinto ng mga lokal na samurai sa utos mismo ng Kongokaku, ipinagbabawal ang pagdaan ng hukbo ni Biba na tinatawag na Kurataisho Army. Isang malinaw na patunay ito ng takot ng shogun sa lumalakas na kapangyarihan ni Biba. Gayunman, tila inasahan na ni Biba ang sitwasyong ito at lubos siyang handa. Habang nakaramdam ng kaunting ginhawa ang mga sakay ng Katetsujo dahil inisip nilang sa wakas ay makakalaya na sila mula sa kontrol ni Biba, si Akuma naman ay labis na nabahala para kay Mumei na nanatiling kasama ng lalaki. Ibinahagi rin ni Ayame ang parehong pag-aalala, naniniwalang hindi dapat manatili si Mumei sa ganoong mapanganib na lugar, kaya nangako si Akuma na babawiin niya ito anumang mangyari. Samantala, lihim ng pinapatakbo ni Biba ang kanyang plano. Ipinaliwanag niya kina Mumei at Horobi na ang planong ito ay magdadala ng kasiyahan sa lahat, at upang magtagumpay ito, kailangan niya ang kanilang tulong. Pumayag si Lord Man ng Awato na makipagpulong kay Biba, ngunit may kondisyon, tanging mga babae at bata lamang ang papayag ang sumama. Isang kondisyon na alam ni Biba mula pa noong una at sadyang gagamitin niya bilang bahagi ng kanyang panlilinlang. Naunawaan ni Horobi, sa pakiramdam ng isang taong malapit ng mamatay, ang tunay na kahulugan nito. Tinanong niya si Biba kung balak ba nitong isakripisyo siya kapalit ng pagbabalik ni Mumei, at kung itinakda ba talaga siyang mamatay sa araw na iyon. Samantala, sa ginanap na pagpupulong, humingi ng paumanhin si Lord Maida dahil sa kanyang mahigpit na kondisyon, ngunit ipinaliwanag niyang iyon lamang ang paraan upang maisagawa ang lihim na pagkikita kay Biba, na sinasabing gustong talakayin ang tungkol sa supply ng pagkain. Naniniwala si Maida na matagal nang kinalimutan ni Biba ang kanyang galit sa shogun dahil ginugol nito ang nakalipas na 10 taon sa pakikipaglaban sa mga kaban para sa kapakanan ng sangkatauhan. Ang bulag na tiwalang ito ang naging daan upang maisakatuparan ng perpekto ang plano ni Biba. Samantala, habang naghihintay si Mumei sa tamang sandali upang kumilos, tinukso pa niya ang mga bantay, sinasabing hindi nila kailanman mapipigilan ang kanilang grupo. Ngunit mahigpit siyang binalaan ni Biba na huwag maging sobrang kumpiyansa,
Dahil dumarating ang kamatayan kapag hindi inaasahan, isang babalang tila nagbabadya ng sinapit ni Horby. Pagdating ng mismong pulong, mahinahon at magalang na ipinakilala ni Biba ang sarili, habang isa sa mga tauhan ni Maida, si Idigi, ay nanatiling mapagmatsyag at nakatutok ang baril sa kanya. Subalit, ginamit ni Biba si Mumei bilang panlinlang, bigla itong nagpaalam na pupunta sa palikuran, na nagsilbing perpektong pagkakataon upang makapwesto. At nang dumating ang tamang sandali, walang pag-aatubiling umatake si Mumei sa mga bantay, pinaslang sila ng walang habag, at ibinaba ang drawbridge, na nagbigay daan para makapasok ang tren ni Biba, ang Kokujo, sa loob ng istasyon. Ang mga ginawa ni Mumei ay nagpasiklab ng ganap na kaguluhan ng pakawala ni Biba ang mga kaban na matagal na niyang itinatago sa kanyang tren, at sa isang iglap ay naging impyerno ang buong istasyon. Sa gitna ng takot at pagkawasak, hinarap ni Lord Maida si Biba, ngunit malamig lamang nitong sinabi na ang shogun ang unang nagtaksil sa kanya. Habang daan-daang inosenteng sibilyan ang dumanas ng kalunos-lunos na kamatayan, tuluyan ng lumubog sa dugo ang Chitore Station. Samantala, si Akoma at ang kanyang grupo ay napasailalim sa napakadelikadong sitwasyon matapos silang matrap at magkahiwa-hiwalay. Gusto sanang habulin ni Akoma si Mumei at ibalik ito, ngunit pinilit siyang unahin ang kaligtasan at bumalik sa mga kasamahan. Si Kuruso naman ay nagpunta upang hanapin si Ayame na naipit pa rin sa ibang bahagi ng istasyon. Nang masaksihan ni Mumei ang napakalaking trahedyang siya mismo ang nakatulong magdulot, binalot siya ng matinding pagsisisi at takot. Ngunit nang makita niyang nasa panganib ang isang bata, hindi siya nagdalawang isip na isakripisyo ang sarili upang mailigtas ito. Samantala, nilapitan ni Biba si Ayame at inanyayahan itong sumakay sa kanyang tren, sinasabing nais niyang tulungan ang kaibigan nito. Sa kabilang banda, sa gitna ng kaguluhan, ang ibang mga nakaligtas ay nagmadaling sumakay sa isang walang manas na tren upang makatakas, hindi nila alam na ito'y isang patibong patungo sa mas nakamamatay na kapahamakan. Sa loob naman ng Kokujo, ginamit ni Biba si Horby, ang tapat na kalahating kaban, bilang sakripisyo upang likhain ang isang halimaw na walang kapantay, ang Black Cloud, isang artipisyal na hybrid weapon na may kalahating kaban bilang sentro nito, na idinisenyo ni Biba bilang sandata ng paglipol upang isakatuparan ang kanyang paghihiganti. Sa taglay nitong nakakatakot na kapangyarihan, madali nitong winasak ang mga tarangkahan at nagdulot ng napakalaking pagkawasak. Nang matagpuan ni Kuruso si Ayame, sinubukan niya itong iligtas ngunit agad siyang naharang ng mga sundalo. Nagbanta si Ayame na sisirain ang isang mahalagang bagay upang mapilitan silang palayain siya, ngunit bago pa ito mangyari, tuluyan ang nagbago si Horby, ngayon ay isang ganap na halimaw, at inatake mismo si Biba at ang mga tauhan nito. Sa halip na ipagtanggol siya, si Biba mismo ang tumapos sa buhay ng tapat niyang alagad, malamig at walang pag-aalinlangan. Samantala, nadakip si Akoma at dinala sa tren ni Biba, kung saan siya ay iginapos at kinuhaan ng dugo. Binalaan siya ng mga tauhan ni Biba na tanging dugo lamang niya ang mahalaga sa kanila at papatayin siya kung lalaban. Sa huli, humarap si Biba sa lahat at buong yabang na ipinahayag ang kanyang tunay na layunin, na palayain ang mundo, ang mga lupain, at ang mga tao mula sa kanilang mga takot sa pamamagitan ng pagwasak sa kastilyo ng shogun sa Kongokaku, na tinawag niyang simbolo ng kaduwagan ng sangkatauhan. Habang umuukit sa hangin ang mga sigaw ng kalayaan, isang napakasakit na pag-unawa ang kumagat kay Mumei, lahat ng itinuro at ipinangako ng kanyang kapatid ay pawang kasinungalingan. Sa masikip at nakakapangilabot na loob ng mga karwahe, tumindi ang tensyon habang pinaghiwalay at inilipat ang mga preso. Walang awa umamin si Sakura na siya ay isang traidor na handang sumunod sa sinumang pinakamalakas, samantalang sinubukan ni Kuruso na ipasa kay Akoma ang isang mahalagang bagay na inihanda ni Yakina. Sa mga sandaling iyon, umusbong ang mga sirang puso, isang lalaki ang nagmamakaawa para sa awa, handang ialay ang sarili niyang dugo para sa buhay ng asawa, sapat pa nga para sa apat na tao, subalit tinangay ng pagpapaalipusta ni Biba ang kanyang kababang loob. Pati isang babaeng mataba ay naging tampulan ng panlilibak. Sa kabila ng mahigpit na pagbabantay, nagawang magbigay ng senadoryas ni Akoma kay Kuruso, nakikilos sila kinabukasan ng gabi nang dumating ang mga sundalo para kumuha ng dugo, iyon ang magiging sandali ng kanilang pagligtas at pag-aalsa. Samantala, sa ibang bahagi ng tren, napilitang makipag-ayos ni Ayame kay Biba. Inutusan siya nitong kumbinsihin ang kanyang tiyuhin na si Elder Makino na buksan ang mga tarangkahan ng Kongokaku at ipatawag ang kanyang ama, isang kondisyon na pinayagan ni Ayame para sa kaligtasan ng lahat, ngunit mariin niyang kinwestione ang tunay na balak ni Biba. Sa gayon, ipinakita ni Biba ang trahedyang bumuo sa kanyang paniniwala, 10 taon na ang nakalipas,
Noong siya'y 12 anyos lang, pinamunuan siya sa isang hukbo na 400,000 malalakas upang lipulin ang mga kabaan sa Kyushu. Malapit na nilang nagawa iyon, ngunit biglang naputol ang supply ng pagkain at armas, iniwan silang nailatag at pinaslang ng mga kabaan, at ang nasa likod ng pagtataksil ay ang kanyang sariling ama, ang shogun. Kaya't pawang paghihiganti ang siyang layunin ni Biba, parusahan ng amang nagtaksil sa kanya. Sa loob ng karwahe ng mga preso, inilatag ni Akoma sa kanyang mga kasama ang detalyadong plano, sakupin ang engine room ng Kokujo, ang puso ng tren. Upang magawa ito, kailangan nilang nakawin ang susi mula sa isang sundalo na gabi-gabing nagdadala ng dugo patungo sa storage carriage ng mga kabaan. Bagaman napakadelikado ng plano, wala silang ibang pagpipilian, nasa bingit ng kamatayan ang kanilang mga buhay, pati na rin ang kaligtasan ng Kangokako. Higit pa sa pagliligtas kay Ayame, determinado rin si Akoma na ibalik si Mumei, kahit pa ayaw nitong bumalik. Nang tanungin ni Kuruso kung naaalala ba ni Mumei kay Akoma ang kanyang yumaong kapatid na si Hatsune, mariing itinanggi ni Akoma iyon, ngunit sa huli ay inamin din niya ang totoo. Para bang may tinig sa loob ng kanyang puso na paulit-ulit na bumubulong na dapat niyang iligtas si Mumei ngayon, na huwag na siyang muling tumakbo palayo. Naunawaan ni Kuruso na ang tinig na iyon ay hindi galing sa anumang mahiwagang puwersa, kundi mula mismo sa puso ni Akoma, isang patunay kung gaano kalalim ang malasakit at pagmamahal niya kay Mumei. Samantala, hinarap naman ni Mumei ang kanyang kapatid. Tinanong niya si Biba tungkol sa pagkuha ng dugo mula sa mga sakay ng Katetsujo. Sumagot si Biba ng isang palaisipang tanong, ano nga ba talaga ang isang kabaan? Ayon sa kanya, ang pag-iral ng mga kabaan ay nagsiwalat lamang ng tunay na mga kaaway na dapat lipulin. Nang magmukhang litong-lito si Mumei, tinanong ni Biba kung natatakot ba ito sa kanya, isang tanong na nagbabadya ng anti-unting pagguho ng kanilang ugnayan bilang magkapatid. Ngunit agad din niyang pinalambot ang tono, marahang sinabing hindi niya sasaktan ang mga sakay ng Katetsujo hanggat hindi sila lumalaban sa kanya. Sa kabila ng mga salitang iyon na nakapagpakalma kay Mumei, may mas madilim na motibo sa likod nito, palihim niyang iniutos sa kanyang mga tauhan na kailangang itama si Mumei sa tamang paraan. Samantala, abala si Akoma at ang kanyang grupo sa paghahanda sa kanilang pag-aalsa, hindi nila alam na papalapit na ang kapahamakan. Nang dumating ang itinakdang oras, sinimulan nila ang plano. Sa tulong ni Kuruso, lumikha ng kaguluhan si Akoma upang mailigaw ang mga bantay. Matapos maaga ang mga susi, mabilis na binuksan ni Kuruso ang mga selda ng mga bilanggo, at sabay-sabay silang nagsimula ng kanilang pag-aalsa, na lubusang ikinagulat ng mga sundalo. Halos mabugbog si Sakura nang pigilan ito ni Akoma, ipinaliwanag na siya ang nagsilbing tagapaghatid ng impormasyon para sa kanila. Nang subukan ni Wabi na atakihin si Akoma, mabilis na umatake si Kuruso at pinabagsak ito. Ngunit habang patuloy na sumusulong sina Akoma at Kuruso papunta sa engine room, bigla silang nahulog sa isang patibong. Alam na pala ni Biba ang plano ni Akoma at inihanda na niya ang kanyang patibong, pinalitan niya ang mga susi kaya't hindi nakapasok ang grupo sa engine room. Nang sumugod ang mga sundalo at bamahan ng bala, agad tumalon si Kuruso sa harap ni Akoma upang protektahan ito at tinamaan ng mga putok, nag-alay ng kanyang buhay sa pinakamatapang na paraan. Mabilis na lumitaw si Biba at tinukso si Akoma, tinanong kung ano ang pakiramdam na mawalan ng pinakamatalik na kaibigan, isang pangungusap na nagpasiklab ng sukdulang galit sa puso ni Akoma. Samantala, sinubukan ni Mumei na labanan ng kanyang kapatid. Tumanggi siyang sundin ang utos na patayin si Akoma at buong tapang na sinabi na gusto niyang manatili sa mga kaibigan niya sa Katetsujo at mabuhay sa isang mundong walang mga kabaan, kung saan makakakain siya ng busog araw-araw. Ngunit hindi tinanggap ni Biba ang kanyang pagtutol. Ipinag-utos niya sa kanyang mga tauhan na dakpin si Mumei at turukan ng isang serum, isang kemikal na kayang manipulahin ang isipan, nagiging dahilan upang mawalan siya ng sarili at sumunod sa bawat utos ni Biba. Sa sandaling iyon, habang nagliliyab sa galit at dalamhati si Akoma dahil sa pagkamatay ni Kuruso, sumugod siya kay Biba upang lumaban. Ngunit sa isang trahedyang hindi niya inaasahan, biglang humarap si Mumei, ngayon ay kontrolado ng serum, at sinaksak si Akoma sa puso gamit ang kanyang espada. Isang walang awang gawa na naging sukdulan ng lahat ng trahedya. Ngumiti si Biba nang may kasiyahan at pinuri siya, sabay sambit ng, aking Mumei. Habang si Akoma naman ay unti-unting bumagsak, puno ng hindi makapaniwalang pagtingin, hanggang sa tuluyang mawala ang buhay sa kanyang mga mata, iniwan ng isang hinaharap na puno ng kalungkutan at kawalang katiyakan. Sa madilim na karwahe, niyakap ng lahat ang walang buhay na katawan ni Kuruso habang humahagulgol sa dalamhati, ngunit dumating ang mga tauhan ni Biba at walang pakundangan sa kanilang pagdadalamhati.
Sa sobrang galit, isa sa mga nakaligtas ay sumigaw, hinahamon ng mga sundalo na patayin na silang lahat, isang iyak ng purong puot at kawalang pag-asa. Gayunman, pinilit ng mga natitirang buhay na manatiling kalmado, dahan-dahan nilang dinala pabalik ang katawan ni Kuruso. Samantala, ipinaliwanag ni Ayame ang mga lihim na sabuatan sa politika sa loob ng trono ng shogun, kung paanong matapos ipagkanulo si Biba ng kanyang ama, tumanim sa kanya ang matinding galit. Sinubukan ni Ayame na ipaintindi sa kanya na ang kabaitan ay hindi kahinaan, ngunit bingi si Biba sa kanyang mga salita. Ipinahayag niyang wawasakin niya ang kuta ng duwag niyang ama at gagamitin si Mumei, ang kanyang matalas na kuko, upang tapusin ang lahat. Samantala, sa Kongokaku, sinisikap ni Elder Makino na pakalmayan ang mga mamamayan sa gitna ng balita ng pag-aalsa ni Biba. Ipinagyabang niyang hindi matitinag ang kanilang kuta, na ito ay tila isang banal na ibon na hindi kailanman malulupig. Ngunit sa likod ng matatapang na salita ni Elder Makino ay nakatago ang isang mapanganib na katotohanan. Alam niya ang tungkol sa halimaw na black smoke na nilikha ni Biba, ngunit pinili niyang manahimik, takot na baka magdulot ng malawakang gulo at takot kapag nalaman ng mga tao. Ang desisyong iyon ang nagtanim ng binhi ng mas malalang kapahamakan. Samantala, si Akoma ay nilamon ng matinding dalamhati at pagkakasala, sinisisi ang sarili sa pagkamatay ni Kuruso at naniniwalang lahat ng trahedya ay nagsimula sa kanya. Inisip din niyang naging miserable si Mumei mula nang makilala siya, at nanabigo siyang tuparin ang pangakong ibalik ito sa pagiging tao. Ang sakit at guilt ay halos tuluyang pumatay sa kanyang determinasyon na lumaban. Sa mga sandaling iyon, ang Katetsujo, na ngayoy kontrolado na ni Biba, ay biglang lumitaw sa Kongokaku. Pinilit si Ayame na gumanap ayon sa plano ni Biba, kaya't inihayag niya sa publiko na nahuli na nila si Biba at humiling ng permiso upang makapasok sa lungsod. Bagaman may alinlangan si Elder Makino, pumayag pa rin siya, kaya't nagkaroon ng pulong sina Ayame at Biba kasama ang shogun, habang ang iba ay pansamantalang pinigil at isinailalim sa masusing inspeksyon ng Kongokaku. Sa parehong oras, muling nagtagpo sina Akoma at Kuruso, nakaligtas pala si Kuruso mula sa kamay ni Biba. Nang marinig ni Kuruso ang nangyari, binalot siya ng galit at sinermonan si Akoma, tinawag itong duwag na tumakas sa laban. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, isa sa mga bihag na tauhan ni Biba na hawak ni Kuruso ay biglang nakilala si Akoma bilang isang feral half-undead, at napansin ang sugat sa kanyang dibdib, ang mismong sugat na ibinigay sa kanya ni Mumei. Pagkatapos noon, nagpa siya si Kuruso, kahit gaano pa man kabasag ang kalagayan ni Akoma, ipagpapatuloy niya ang pakikipaglaban. Samantala, sa pangunahing bulwagan ng kastilyo, naganap ang kapalarang pagtatagpo ni Biba at ng kanyang ama, ang shogun. Ibinigay ni Biba ang tanging alaala na minsang ipinagkaloob ng kanyang ama sa kanya bilang paalala ng nakaraan, at mapait na hiniling na wakasan na ng shogun ang kanyang buhay gamit ang sariling mga kamay. Ngunit sa halip, ginamit ni Biba ang pagkakataon upang itanim ang takot at pagdududa sa mga naroroon, sinabing kaya niyang makilala ang mga undead na nagkukubli sa kanilang hanay. Itinuro niya ang isang walang malay na lalaki at inakusahan itong isa sa mga kaban, na agad nagdulot ng kaguluhan at paranoia sa buong bulwagan. Sa huli, ang shogun mismo ang pumatay sa taong inakala niyang undead, at doon, ibinunyag ni Biba ang nakakatindig balahibong katotohanan, ang mismong shogun ay matagal nang naging isa sa kanila. Sa sandaling iyon, sumabog ang lubos na kaguluhan, nagkagulo ang lahat, nagsimulang magpatayan ang mga tao sa loob ng Kongokaku. Sinubukan ni Ayame na pigilan sila, ngunit wala siyang magawa sa gitna ng kaguluhan. Sa isang malupit na ngiti, isiniwalat ni Biba ang kabuuan ng kanyang plano, ginamit niya ang isang lason upang gawing undead ang mismong shogun at pagkatapos ay pinalaya niya ang mga kaban na dala niya sa lungsod, ginawang isang buhay na impyerno ang Kongokaku. Sa desperasyon, sinubukan ni Elder Makino na lumaban, ngunit walang awa siyang pinaslang ng mismong mga tauhan ni Biba. Samantala, patuloy pa ring nilalamon ng kawalan ng pag-asa si Akoma hanggang sa ibinunyag ng matandang bilanggo ang nakakatakot na katotohanan, gagawin daw ni Biba si Mumei bilang bagong Black Smoke. Ang tanging paraan upang mailigtas siya ay ang pagtuturok ng white plasma direkta sa kanyang puso. Ipinaliwanag din ng matanda na ang sugat na ibinigay ni Mumei kay Akoma, bagamat malubha, ay hindi nakamamatay, isang patunay na nananatili pa rin ang bahagi ng kanyang pagkatao, at sinadya niyang huwag patayin si Akoma. Ang katotohanang iyon ang muling nagsindi ng apoy ng pag-asa sa dibdib ni Akoma. Nagpasya siyang hindi sisuko at hiniling sa matanda na turukan siya ng black plasma, isang sangkap na nagpapasigla at nagpapalakas sa undead virus. Alam niyang kakainin ng lakas na iyon ang kanyang buhay sa maikling panahon,
ngunit hindi siya nagatubili, dahil ang tanging layunin niya ngayon ay patayin si Biba at iligtas si Mumei. Sa sandaling iyon, habang dumadaloy sa kanyang katawan ang napakalakas na enerhiya ng mga undead, tuluyan ang naging taong karapat-dapat ipagmalaki si Akoma, isang bayani na handang isakripisyo ang lahat para sa taong kanyang minamahal. Sa mga sandaling iyon, si Mumei ay tinurukan na ng serum ni Biba at nagsisimula ng magbago sa isang halimaw. Habang nasa gitna ng matinding pagbabago at panloob na labanan si Akoma, dumating si Kuruso at nakita ang kanyang kalagayan. Walang pag-aalinlangang pinaalalahanan niya ito sa pangako, na kapag tuluyan siyang naging isang undead, siya mismo ang papatay dito. Samantala, isiniwalat pa ng matandang bilanggo ang isang nakapanghihilakbot na katotohanan, iisa na lang ang natitirang dosis ng white plasma, isang buhay lamang ang maaaring mailigtas, si Akoma o si Mumei, at mabilis nang nauubos ang oras bago tuluyang lamunin ng virus ang isip ni Akoma. Sa Kangokako naman, patuloy na humaharap si Ayame sa kaguluhan at takot ng mga mamamayang wala nang alam kundi ang magtago at manalangin sa gitna ng pagkawasak. Sinisi ng mga mamamayan si Ayame at ang mga refugee, ipinaparatang na sila ang nagdala ng kapahamakan sa Kangokako. Ngunit hindi natinag si Ayame, matapang niyang ipinahayag na ang tunay na kaaway nila ay hindi ang mga taong naghihirap sa harapan nila, kundi ang takot at pagdududa na namumuo sa kanilang sariling puso. Hinimok niyang magsanib puwersa silang lahat at magtulungan upang makatakas mula sa Kangokako. Samantala sa labas, si Mumei, na ngayoy ganap ng naging anyong black smoke, ay nagsimulang maghasik ng lagim, winawasak ang lahat ng madanan. Walang sandatang kayang tumagos sa kanya, anumang bala o kanyan ay walang epekto. Sa loob ng kanyang isipan, dama-dami ang mga pulang paru-paro, mga simbolo ng mga kaluluwang namatay sa kamay niya. Tumakbo siya sa takot habang naririnig ang mga tinig na umaakusa sa kanya, tinatawag siyang halimaw, at inuudyok siyang mamatay. Sa sobrang takot at pagkabalisa, lalong nagwala ang halimaw sa labas. Isa sa mga tauhan ni Biba ang nagulat na aabot si Mumei sa tore ng fortress sa loob ng 30 minuto at inutusan ang lahat na magtipon sa Sektor 13 para sa extraction, ngunit natigilan siya bigla. Sa harapan niya ay naroon si Akoma, ngayon ay parang isang gutom na halimaw, sinusundan ni Akoma ang amoy ni Biba habang walang awang pinapatay ang sinumang haarang sa kanya. Kahit si Biba ay nakaramdam ng pangamba nang maramdaman ang kanyang presensya. Mabilis na umatake ang mga sundalo, ngunit dumating si Kuruso upang depensahan si Akoma, pinutol ang hanay ng mga kalaban. Tumalon si Akoma sa riles upang tulungan si Kuruso habang nagkakagulo ang mga sundalo sa takot, ginamit nila ang lahat ng armas, at isa sa kanila ay nagpatakbo ng buong tren direkta kay Akoma sa layuning durugin siya sa lakas ng banggaan. Habang pilit siyang pinipigilan, nagsakripisyo ang ilang sundalo upang atali siya sa lupa, ngunit napakalakas na niya. Sa isang iglap, ginamit ni Akoma ang kanyang kamay upang ihagis ang buong tren sa himpapawid, nagdulot ng isang napakalakas na pagsabog. Gayunman, kapalit ng kapangyarihang iyon, mabilis ding kumalat sa kanyang katawan ang virus. Nagsimulang lumabo ang kanyang paningin, mabilis na tumakbo si Kuruso sa kanya, nag-aalala, ngunit laking pasalamat niyang buhay pa si Akoma. Sa sandaling iyon, isang natitirang sundalo ang biglang sumugod upang atakihin si Akoma, ngunit mabilis niya itong nadisarmahan. At dumating ang kanyang paghuhukom, dahil sa dami ng buhay na pinatay ng sundalo, kailangan niyang magbayad. Tinadtad niya ito ng bala sa dibdib, tinamaan direkta sa puso at agad na namatay. Samantala, nang malaman ni Biba ang nangyari, dumating ang kanyang mga tauhan at inabot sa kanya ang isang vial ng white plasma, isang huling sandata, reserba para sa pinakamasamang pagkakataon. Inutusan ni Biba ang natitirang mga tauhan na sagipin ang kanilang mga kasamahan at lumikas kapag natapos na ang lahat. Samantala, nagpa siya si Kuruso na huwag hayaang masayang ang mga sakripisyo ni Akoma. Pinili niyang manatiling buhay si Akoma at inutusan ng iba na umatras habang siya lamang ang naiwan upang harapin ang paparating na panganib. Sa kabilang dako, si Mumei ay patuloy pa ring nagpapasabog at nagpapalipad ng mga bala. Dahil dito, bumagsak ang mga naglalaglagang debris mula sa mga pagsabog sa pagitan nila ni Akoma, dahilan upang sila'y magkahihiwalay. Napalibutan si Kuruso ng mga halimaw ngunit buong tapang niyang sigaw, "Kaya ko to! Akoma, iligtas mo siya." Sa narinig niyang iyon, tumango si Akoma at agad tumakbo, tinatawag si Mumei habang nagmamadaling nilalabanan ang kanyang nanghihinang katawan. Sa loob ng isip ni Mumei, patuloy pa rin siyang tinutokso ng mga tinig, paulit-ulit na sinasabing kailangan niyang maging malakas upang mabuhay, na wala ng puwang ang kahinaan, at na ang dating siya ay tuluyan ng naglaho. Habang siya'y anti-unting nilalamon ng kawalan,
isang bughaw na paru-paro ang biglang lumitaw, ang tinig ni Akoma na tumatawag sa kanya. Agad siyang tumugon, at sa labas, ang dambuhalang halimaw ay biglang tumigil sa paggalaw at bumagsak sa lupa. Sinamantala ni Akoma ang sandaling iyon upang iturok sa kanya ang white plasma. Ngunit biglang dumating si Biba, handa na para sa kanilang huling labanan. Sa puntong iyon, halos ubos na ang lakas ni Akoma, at lumalabo na ang kanyang paningin. Habang dahan-daang lumalapit si Biba na may hawak na espada, sinabi niyang matagal na niyang hinintay ang isang kaluluwang walang takot gaya ni Akoma. At doon nagsimula ang huling sagupaan, isang mabangis at walang awang labanan ng kapangyarihan at paninindigan. Sa bawat pagbangga ng kanilang sandata, dumadagundong ang paligid, ngunit sa pagod at paghihirap, naitulak ni Biba si Akoma at itinapon ito. Gayunman, pilit pa ring tumayo si Akoma, naninindigang hindi siya susuko. Napansin ni Biba ang maitim na ugat na kumakalat sa katawan ni Akoma at agad niyang nalaman, gumamit ito ng black plasma. Tinuran niya, worth it ba talaga ang sakripisyong yan? Ngunit mariing sumagot si Akoma, oo, dahil ipinangako kong ililigtas ko siya, at ibabalik ko siyang maging tao. Muling umatake si Biba at tinamaan si Akoma, tumilapon ito at nang tangkain niyang tumayo, sinaksak siya ng diretso sa dibdib. Sa paligid ni Mumei, muling lumitaw ang mga pulang paru-paro, ngunit sa gitna ng matingkad na liwanag, isang bughaw na paru-paro ang kumislap ng matindi, si Akoma iyon. Ang liwanag na iyon ang muling nagpagising sa diwa ni Mumei, ang nagpaalab sa kanyang kalooban upang muling mabuhay at lumaban. Bagamat malubhang sugatan, nagawa pa rin ni Akoma na ilihis ang espada ni Biba upang tumusok lamang sa kanyang balikat sa halip na sa kanyang puso. Sa tindi ng galit, napasigaw siya, Biba, dahil sa'yo, nawala sa akin ang kaibigan ko. Sa isang iglap, binali ni Akoma ang espada ni Biba at buong puot na sumugod sa kanya. Nagawang makaganti ni Biba at pinutol ang braso ni Akoma, dahilan upang mapasigaw ito sa sakit, ngunit hindi pa rin siya tumigil. Muling pinakawalan ni Akoma ang matinding kapangyarihang nagpasabog kay Biba palayo. Ang tanging laman na lamang ng kanyang isip ay isang bagay, Biba, papatayin kita. Sa unang pagkakataon, nakadama ng takot si Biba. Ngunit dumating na rin ang kabayaran ng lakas ni Akoma, tuluyan ng nagdilim ang kanyang paningin. Sinamantala ni Biba ang pagkakataon at dahan-daang lumapit ng walang ingay. Nang halos maabot na niya si Akoma, narinig ni Akoma ang tinig ni Mumei, tinatawag siya, ginagabayan. Agad siyang tumalikod at pinaputukan si Biba, tinamaan ito at naputol ang braso. Bumagsak si Biba sa lupa, sugatan at halos wala ng lakas. Sinundan ni Akoma ang tinig ni Mumei, dahan-daang naglakad patungo sa kanya, at naiturok sa kanyang puso ang white plasma, na agad nagpabalik sa kanya sa pagiging tao. Ante-unting naglaho ang anyo ng halimaw, ang black smoke ay natunaw at nagmistulang libo-libong asol na paru-paro na lumipad sa langit. Natapos na ang digmaan, nang magising si Mumei, bumalik na siya sa dati at napansin niyang may hawak siyang maliit na bato, kapareho ng pag-aari ni Akoma, simbolo ng pangako nilang magprotekta sa isa't isa. Sa tabi niya, nakahandusay si Akoma, walang malay at tila wala ng buhay. Subalit bago pa man niya masiguro, gumapang si Biba, halos wala ng lakas ngunit buo pa rin ang galit. Nilapitan niya si Akoma, hawak ang baril, at sinubukang tapusin ito. Ngunit mabilis na hamarang si Mumei at pinigilan ang kanyang kapatid. Nang tangkain ni Biba na saksakin si Akoma, napilitan si Mumei na gamitin ang kanyang sandata upang patayin ang lalaking minsang tinitingala at minahal bilang kapatid. Sa kanyang huling hininga, sinabi ni Mumei, ngayon bilang Hazumi, na sila ay mahina pa rin, ngunit buhay, at na ang lahat ay nagsisimula ng muling magtanim ng palay upang muling mapuno ang mga tiyan. Iyon ang hinaharap na pinili niyang tahakin, isang mundong payapa at may pag-asa. Hindi na ako si Mai, aniya, ako si Hazumi. Sa wakas, natapos na ang lahat, ngunit nananatili pa rin sa mundo ang mga kaban. Sa ibang dako, pinamumunuan naman ni Ayame ang paglilikas ng mga sibilyan. Batay sa mapa, maglalakbay sila patungo sa Route 6 upang makatakas, bagaman ang konduktor ay hindi sigurado kung buo pa ang riles na dadaanan nila. Ngunit naniniwala si Ayame na may daraanan pa rin sila dahil tiyak niyang iniwan ni Biba ang 100 ng pagtakas para sa kanyang mga tauhan. Sa sandaling iyon, dumating ang ilan sa mga tauhan ni Biba at nag-alok na gabayan si Ayame at ang mga sibilyan kapalit ng pansamantalang kanlungan sa tren. Agad itong sinalubong ng pagtutol mula sa mga kasama, dahil napakarami na nilang pinaslang na inosente. Gayunman, pumayag pa rin si Ayame, ipinaliwanag niyang kung nais talaga ng mga ito sakupin ang tren,
matagal na sana nilang nagawa iyon sa pamamagitan ng dahas. Samantala sa labas, natagpuan ni Kuruso sina Hazumi at Akoma. Sa kalagayang halos wala nang malay si Akoma, alam ni Kuruso na napakaliit na ng tsansang mabuhay pa ito. Ngunit nanatiling umaasa si Hazumi, naniniwalang madyay gising pa rin si Akoma. Sa mga sandaling iyon, umalingaw sa broadcast system ang boses ni Ayame, na nag-utos sa lahat na magtipon sa riles ng track 13 kung saan sila sasanduan ng tren. Agad na binuhat ni Kuruso si Akoma papunta roon, determinado na kahit mamatay man ito, magkakaroon pa rin siya ng maayos na libing. Sa kinaroroonan ni Ayame, umandar na muli ang tren, at ang malakas na ugong ng makina ay pumailan lang sa hangin. Natano nila sina Hazumi at Kuruso mula sa malayo at sinabayang eksakto ang paglapit ng grupo upang makasakay. Una nilang itinapon pataas si Akoma, kasunod si Hazumi, at sa huli si Kuruso. Nang makasakay silang lahat, mabilis na pinaharurot ang tren palayo sa istasyon. Sa loob, balot ng pag-aalala ang lahat para kay Akoma na nasa bingit ng kamatayan matapos gamitin ang black plasma. Naluha si Hazumi, buong pusong humihiyaw, tinatawag si Akoma bilang kanyang shield, at tumatangging mamatay ito. Ngunit tila isang himala, biglang damilat ang mga mata ni Akoma. Hindi makapaniwala si Hazumi, hanggang sa mapansin niyang ang katawan ni Akoma ay muling naibalik sa normal, pinanumbalik ng white plasma na iniwan ni Biba. Malamang, noong binaril ni Biba si Akoma, sabay rin itong itinarak ang serum, isang huling regalo, simbolo ng sakripisyo at walang pag-iimbot na pagmamahal ng kapatid na minsang minahal ni Hazumi. Sa wakas, ibinalik ni Hazumi kay Akoma ang maliit na batong nahulog mula sa kanya, ang batong laging nasa kanyang palad, tanda ng kanilang mga alaala at ng pangakong magpapatuloy silang lumaban, magkasama, hanggang sa huli. Habang papaalis ang Kataho mula sa Kanggukako, sakay ang mga nakaligtas at ang bago nilang pag-asa, nagsimula ang panibagong kabanata ng kanilang paglalakbay, isang paglalakbay patungo sa mas maliwanag na kinabukasan, sa mundong malaya na sa mga kaban, kung saan muling makapamumuhay ang mga tao ng payapa at masaya. Dito nagtatapos ang anime. Hanggang sa muli, Polem.